Kabanata 801. Ang malaking utang na ito ay hindi makakalimutan. Ang malakas na alon ng tunog ay umalingaw sa buong mundo na parang mga galit na alon. Ang alingaw ng tunog na ito ay parang pumalit sa lahat ng iba pang tunog sa lugar. Sa sandaling iyon, ito na lamang ang tanging tunog na maririnig ng mga tao. Magbigay daan. Ito ay isang sigaw para sa kaligtasan, ang pag-ungol ng bawat cultivator dito. Ang tunog na ito ay parang matalim na espada na kayang tumtsuan sa lahat ng bagay. Ang pag-ungol ng higit sa 100 cultivator ay magdudulot ng panginginig sa puso ng kahit isang Nirvana Scryer cultivator. Magbigay daan. Ang alon ng tunog ay kakaunti na lang ng isang mas malakas na pagsabog ang sumunod. Ang alon na ito ay sumunod sa nakaraang isa, na bumuo ng isang mas nakakagulat na momentum. Ito ay mula kay Wang Lin. Pagkatapos nun, bigla siyang humakbang pasulong. Hindi lamang si Wang Lin ang gumalaw. Lahat ng mga cultivator na dumating sa lugar ay naglakad din pasulong. Bagamat ang mga hakbang na ito ay nasa hangin, nagbigay ito ng isang nakagugulat na kalabog. Parang sisabog ang mundo sa bawat hakbang nila. Hindi tumigil si Wang Lin. Ipinagpatuloy niya ang bawat hakbang. Ang bawat hakbang ay yumayanig sa mundo habang siya ay papalapit sa 6 na mensahero ng Thunder Celestial Temple. Napakalakas ng momentum na ito. Kung wala ka sa lugar, imposibleng maramdaman ang pagkabigla. Higit sa 100 cultivator ang umaatungal habang dumadaan sa landas ng kaligtasan gamit ang mga matang pula sa galit papunta sa transfer array. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng panginginig sa mga puso ng 6 na mensahero ng Thunder Celestial. Bagamat sila ay malalakas, nadarama nila ang panginginig mula sa momentum na ito. Habang tumatakbo ang mga cultivator, ang kanilang mga hakbang at pag-ungol ay umalingaw sa buong fragment. Ang amoy ng dugo ay pumuno sa hangin, at sa ilalim ng lahat ng ito, ang mukha ng isa sa mga mensahero ay naging mapatla at siya ay hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang. Pagkatapos niyang umatras, parang isang sirang dam na hindi mapipigilan. Pag-a-atras niya ng isang hakbang, agad siyang nag-atras ulit. Ganun din ang nangyari sa iba pang mensahero. Sa ilalim ng presyon ng matinding momentum na ito, nagsimula silang umatras. Umatras, 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 umatras. Patuloy na umatras ang 6. Kailangan nilang umatras, hindi nila kayang hindi umatras, kailangang umatras sila. May isang momentum na hindi matutumbasan sa harapan nila. Bagamat bawat isa sa kanila ay kayang patumbahin ang karamihan sa mga cultivator na ito, pagkatapos ng mga nangyari kanina, ang kanilang mga puso ay naging duwag. Marami silang taon ng pagsasanay, ngunit hindi pa nila naranasan na may ascendant cultivator na subukang sumugod kahit na ang katawan at pinagmulan ng kaluluwa nito ay gumuho. Bagamat may nakita na silang mga tao na nagpasya na magpakamatay matapos magkasugat ng malubha upang masaktan ang kalaban, hindi pa nila nakikita ang maraming tao na pinili ang parehong landas. Ang nangyaring karanasan kanina ay nagdulot ng hindi matitinag na shock sa kanilang mga puso. Kung ito lamang ang nangyari, hindi ito magiging kasing takot, pero kabilang sa mga narito ang 2 corporeal young cultivators at si Wang Lin. Ang kanilang presensya kasabay ng mga umaatungal sa kanila ay nagdulot ng takot sa kanilang mga duwag na puso, lalo na nang madaling pinatay ni Wang Lin ang isa sa kanila. Hindi nila kayang labanan. Umatras na lang sila, umatras ulit, at patuloy na umatras. Ang 6 na ito ay patuloy na umatras ng mas mabilis hanggang umabot sila sa pasukan ng transfer array. Buksan ang formation para makaalis tayo. Sila'y mga baliw. Isang grupo ng mga kabaliwan. Ang mukha ng isa sa mga kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay mapatla habang tinitingnan ang mga cultivator na may mga matang pula na sumugod patungo sa kanila. Wala nang kailangan pang sabihin. 3 sa kanila ang agad na umupo at nagsimulang magbuo ng mga seal upang aktibahin ang transfer array para makaalis. Isang kislap ng malamig na tingin ang nakita sa mata ni Wang Lin habang siya'y humakbang at pumasok sa transfer array. Maraming cultivator ang sumugod sa likod niya. Habang 3 sa kanila ay nag-aktibo ng transfer array, ang natirang 3 ay kumagat sa kanilang mga ngipin at sumugod pasulong. Isa sa kanila ang bumuo ng isang seal at umubo ng isang bangkos ng essence blood. May isang gintong kandado sa loob, at agad itong lumaki ng malaki. Pigilin ang pinagmulan at selyuhan ng kaluluwa. May mabagsik na ekspresyon ng mukha niya habang ang gintong mga kadena ay biglang pumutok sa maraming piraso ng gintong alikabok na nagsugod kay Wang Lin at sa mga cultivator sa likod niya. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang seal at itinutok sa langit. Ang isang itim na hangin ay biglang nagtipon sa kanyang kamay at agad na napuno ang mundo. Ang itim na hangin ay naging isang itim na dragon at agad itong umungol. Malupit na hangin ang lumabas mula sa bibig ng dragon habang umuungol ito. Ang malupit na hangin ay dumaan sa maraming gintong alikabok bago pa sila makapinsala ng kahit anuman. Pagkatapos ay nawala ang mga ito isa-isa sa harap ng mga cultivator. Kasabay nito, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang itim na dragon ay bumaba mula sa langit.
Agad itong nagtipon sa palad ni Wang Lin hanggang sa maging isang gintong kandado. Magandang gamit ito. Matigas ang tingin ni Wang Lin habang nilulunok ang gintong kandado. Agad na lumitaw ang kidlat sa kanyang pinagmulan ng kaluluwa at nagsimulang i-refine ito. Ang mukha ng cultivator na naglabas ng gintong kandado ay naging mapatla at umatras. Ngunit mas mabilis si Wang Lin. Humakbang siya at ang kanyang kanang kamay, na puno ng lakas, ay ipinatong sa mensahero. Habang umatras ang tao, ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at pagkatapos ay tinapik ang kanyang bag ng paghawak. Tatlong maliliit na bandila ang lumitaw sa paligid niya. Ang lila na gas ay lumabas mula sa mga bandila at bumuo ng mga vortexes. Nang aipatong ni Wang Lin ang mga daliri sa lila na gas, agad niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa mula sa loob. Hindi niya maiwasang huminto sandali, at ang mga mata niya ay kumurap. Ginamit ng mensahero ang sandaling ito upang umatras ulit. Nagbigay ng isang ngiti si Wang Lin at itinaas ang kanyang kanang kamay at ang beast bone tattoo ay agad na lumipad palabas. Ang masamang aura ay kumidlat at isang kulay abo na liwanag ang lumitaw sa paa ng mensahero. Ang mukha ng mensahero ay namutla habang ang lila na gas sa paligid niya ay nagsusumikap na labanan ng kulay abo na liwanag. Sa sandaling iyon, si Wang Lin ay lumapit at ginamit ang stop spell. Agad na huminto ang katawan ng mensahero. Bagamat saglit lang, agad na kumalat ang kulay abo na liwanag sa kanyang katawan. Nang sumugod si Wang Lin, tinadyakan niya ang mensahero gamit ang kanyang kanang paa. Isang tunog ng pag-crack ang agad na narinig, at ang katawan ng mensahero ay naging piraso ng bato at nahulog sa lupa. Gayunpaman, ang mga maliliit na bandila sa paligid ng mensahero ay kinuha ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa at tumakas. Huwag mo akong patayin, gagamit ako ng isang malakas na gamit. Bago pa matapos magsalita ang taong ito, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at sumugod siya. Itinutok niya ang kanyang kanang kamay at lumabas ang Karma Whip, pinilit ang pinagmulan ng kaluluwa sa loob ng lila na mist at nagpamalas ng isang masakit na ungol. Kinuha ni Wang Lin ang pinagmulan ng kaluluwa at ang tatlong bandila. Samuka siya ng isang bangkus ng pinagmulan ng enerhiya upang bumuo ng mga limitasyon upang silyuhan ang mga bandila kasama ang pinagmulan ng kaluluwa bago ito ilagay sa kanyang bag. Sa sandaling ito, ang iba pang dalawang mensahero na sumugod ay napalibutan ng iba pang mga cultivator. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng dalawang corporeal young cultivators na may kasamahan ng ilang illusory yin at maraming ascendant cultivators, ang dalawang mensahero ay pinilit umatras. Sa sandaling iyon, may kumislap na pilak na liwanag at damyugo mula sa dibdib ng isa sa mga mensahero. Ang mga mata nito ay namatay at ang pinagmulan ng kaluluwa ay tumakas upang magtangkang tumakas. Bago kumilos si Wang Lin, higit sa 100 ng ascendant cultivators ang umatake na may mga matang pula na sumabay sa sinag ng pilak na humahabol sa kaluluwa. Sandali lamang, ang mensaherong iyon ay pinatay. Sa sandaling iyon, natapos na ang tatlong mensahero sa pag-aktibo ng formation. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ang tatlo sa kanila ay nagdugtong ng kanilang mga braso at binigkas ang isang komplikadong tiyan. Agad na nagsimulang mag-collapse ang transfer array sa mga gilid. Gamit ang halaga ng pagkabagsak ng transfer array, pinabilis nila ang aktibasyon ng transfer array. Sa loob ng isang iglap, mga ripples ang lumitaw at sumugod sa langit. Sa loob ng mga ripples, ang tatlong mensahero ay may malupit na mga tingin habang ang kanilang mga anyo ay nagiging distorted at dahan-daang nawawala. Habang kumakalat ang mga ripples, ang transfer array ay nagsimulang mag-shake ng malakas. Ang liwanag mula sa paligid ay nagsimulang magtipon sa gitna. Habang nagtipon ng liwanag, ang mga gilid nito ay mabilis na nag-collapse. Ang huling mensahero na nakikipaglaban sa mga cultivator ay nakatakas at agad na sumugod pabalik sa sinag ng liwanag. Ngunit sa sandaling iyon na malapit nang mag-dissipate, humakbang si Wang Lin. Ang kanyang dalawang daliri ay bumuo ng espada at ang heavenly chop ay direktang tumama sa sinag ng liwanag. Agad na nag-collapse ang sinag ng liwanag at agad na nawala. Ang mga mukha ng apat na mensahero sa loob ng array ay nagpakita ng takot. Para bang tinatanggal sila at ang kanilang mga anyo ay gumuho at nawala. Habang ang sinag ng liwanag ay nawala, ang mga ripples mula sa transfer array ay naging mas intense. Ang mga kumikinang na ilaw ay muling nagtipon at isang bagong sinag ng liwanag ang lumitaw. Ang mga cultivator sa paligid ay nagsimulang magsugod papasok na parang hindi nila kayang lumabas kung sila'y nahuli sa isang sandali. Si Xin Gonghuo ang tanging hindi umatake sa buong oras. May utang siya sa Thunder Celestial Temple kahit na siya'y iniwasan matapos ibigay ang kanyang Dao Soul. Kahit anong mangyari, hindi siya maaaring kumilos, at upang maiwasan ang problema, ginamit niya ang isang spell upang baguhin ang kanyang hitsura kapag siya'y nasa loob ng 5 kilometro mula sa fragment. Sa sandaling iyon, sumugod siya papasok sa sinag ng liwanag. Habang damadami ang mga cultivator na sumugod sa liwanag, naging mas matindi ang liwanag. Nang pumasok si Shi Zifeng sa sinag ng liwanag, lumingon siya kay Wang Lin. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi na parang may nais siyang sabihin.
Ang pagkabagsak sa mga gilid ng transfer array ay mabilis na kumalat at sa isang kisap mata ay halos umabot na sa sinag ng liwanag. Sa halagang pagkabagsak ng transfer array, malapit nang maabot ang limitasyon ng transfer na ito. Pumasok si Wang Lin sa sinag ng liwanag ng isang hakbang. Sa kanyang puso, naisip niyang, panahon na upang umalis, ang pagkabagsak ng transfer array ay isang magandang bagay. Kahit hindi ito mag-collapse, sisirain ko ito upang ang target na lokasyon ay magkalat. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang posibilidad na madala papuntang Thunder Celestial Temple. Nang ang sinag ng liwanag ay sumugod sa langit, isang malakas na puwersa ang lumitaw. Nang malapit na itong mag-dissipate, sumigaw ang corporeal young cultivator na naging sinag ng pilak, "Senyor, pakisabi po ang inyong pangalan." Ang malaking utang na ito ay hindi malilimutan. Shumo, nawala si Wang Lin kasabay ng sinag ng liwanag. Ang mga mata ni Shi Zifeng ay kumislap at sa kanyang puso, naisip niyang, Shumo. Sa sandaling ang sinag ng liwanag ay nawala, halos lahat ng cultivator sa loob ay mahina nilang pamulong, ang malaking utang na ito ay hindi malilimutan. Lahat sila ay naaalala ang pangalang Shumo. Isang bagay na hindi nila malilimutan sa kanilang buong buhay. Kabanata 802. Kakaibang domain. Sa sandaling nawala ang sinag ng liwanag, ang piraso ng lupa na kinaroroonan nito ay agad na inabot ng mga puwang sa paligid, na nag-iwan ng wala. Ang buong Thunder Celestial Realm ay pinapagana ng mga malamig na hangin mula sa mga puwang sa kalawakan. Ang malamig na hangin ay siksik at patuloy na damadami. Di nagtagal, nagsanib ang mga ito at nilakbay ang buong lugar. Ang mga piraso sa Celestial Realm ay patuloy na bumagsak. Sa puntong ito, wala nang hihigit sa 20 piraso. Ang mga piraso ng itim na yelo ay lumitaw sa loob ng malamig na hangin at patuloy na kumalat. Hindi nagtagal, natakpan ng itim na yelo ang 20 pirasong iyon. Mula sa malayo, ang itim na yelo ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Sa simpleng pagtingin dito, mararamdaman mong may malamig na pakiramdam sa iyong puso. Ang itim na yelo ay nabuo din sa mga gilid ng mga kidlat na nag-uugnay sa mga pirasong ito. Agad itong kumalat at natakpan ang lahat ng mga kidlat. Ang mga cultivator na hindi nakalabas agad ay lahat na frozen. Nananatili sila sa posisyon nila bago magyelo. Ang iba ay lumilipad, nagsusumikap, o naghihintay ng kamatayan habang nakapikit ang mga mata. Ang mga katawan ng ilan sa kanila ay bumagsak ngunit hindi pa naglaho. Ang laman at dugo na lumalabas ay na-frozen. Isang nakakagulat na eksena. Sa isa sa mga piraso ay may isang middle-aged na lalaki na nagyelo, may espada na frozen sa ere sa harap niya. Hindi siya nag-iisa. Ang mga yaman ng bawat isa na nagtatangkang tumakas ay nagyelo. May mga tao pa nga na tinamaan ng malamig na hangin habang gumagamit ng spell. May mahinang liwanag pa mula sa kanilang spell sa yelo sa paligid nila. Ang mga kumikislap na liwanag na ito ang naging tanging pinagmumulan ng liwanag sa loob ng Thunder Celestial Realm. Nagkalat ito tulad ng mga bituin. Bagamat maganda, kung titingnan mong mabuti, may kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng malamig na hangin, tumigil ang pagbagsak ng Thunder Celestial Realm. Tanging ang itim na yelo ang natira upang magsabi sa mga tao ng nangyari dito. Ang anino ng isang espada ay dumaan sa Thunder Celestial Realm. Ang paligid na yelo ay walang epekto sa kanya habang dumadaan siya sa Celestial Realm. May isang tao na nakatayo sa dulo ng espada. Ang taong ito ay kasing ethereal ng espada. Tahimik niyang tinitingnan ang unahan na may ngiti bago maglaho kasama ang espada. Higit sa 100 ripples ang lumitaw sa iba't ibang lugar sa 4 na rehiyon ng All Heaven Star System. Bagamat lumitaw sila sa iba't ibang lokasyon, sabay-sabay silang lumitaw. May isang cultivator sa bawat ripple. Ang bawat isa na lumitaw ay labis na nasiyahan. Ang pakiramdam ng nakaligtas mula sa kamatayan ay nagdala sa kanila sa isang trance nang makita nila ang mga bituin. Matapos mahanap ang kanilang direksyon, mabilis na bumalik ang bawat cultivator sa kanilang pamilya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa Thunder Celestial Realm. May isang partikular na pangalan na kumalat tulad ng kidlat sa mga dosenang pamilya ng mga nag-survive na cultivators. Sino nga ba ang nakipaglaban sa kakaibang puting buhok na lalaki sa Celestial Gate? Sino ang nagligtas ng maraming cultivators mula sa kamatayan sa oras ng krisis? Sino ang nagbigay sa iba ng lakas ng loob na mabuhay sa pagbagsak ng Thunder Celestial Realm at ginamit ang isang piraso upang iligtas ang maraming tao? Sino ang nagdala sa mga taong ito sa transfer array ng Thunder Celestial Temple? Pinagpaksa niya ang barrier at sa isang sigaw ay tinakot ang mga messenger ng Thunder Celestial Temple upang dalhin ang lahat sa transfer array bago ito bumagsak. Shumo. May malalaki at maliliit na pamilya sa mga dosenang pamilya ng mga nag-survive na cultivators. Ngunit kapag nagsama-sama, nabuo nila ang isang lakas na hindi pwedeng maliitin. Sa ilalim ng lakas na ito, hindi binanggit ng Thunder Celestial Temple ang usapin ng transfer array. Para bang hindi ito nangyari?
Sa katunayan, ipinalaganap ng mga dosenang pamilya ito at ginawang sikat si Shumo. Pagkatapos ng lahat, may mga miyembro ng pamilya na pumasok sa pinagbabawal na lugar ng Thunder Celestial Temple, at maaaring magdulot ito ng sakuna sa buong pamilya. Hindi ito magtatigilid at tiyak na alam na ito ng Thunder Celestial Temple. Imbis na maghintay na patayin sila ng Thunder Celestial Temple, pinili nilang magsama-sama at maglaban gamit ang tamang dahilan. Sa ganitong paraan, may tsansa silang makaligtas. Kung hindi, para na nilang ibinibigay ang mga miyembrong nakatakas mula sa Thunder Celestial Realm. Gayunpaman, ang mga taong pwedeng pumasok sa Thunder Celestial Realm ay mga direkta o pangunahing inapo at mga haligi ng mga pamilya, kaya paano nila hayaan na mamatay ang mga ito? Ang mga matatandang miyembro ng pamilya ay mga tusong tao, kaya't alam nila ito. Sa paggawa nito, matagumpay nilang na-offset ang usapin ng pagpasok sa pinagbabawal na lugar ng Thunder Celestial Temple. Gayunpaman, sabay nilang ipinakalat ang pangalan ni Shumo. Lalo na ang mga taong nailigtas ni Shumo ay patuloy na pinapalakas ang mga kwento. Sa huli, wala nang makakapagsabi ng level ng cultivation ni Shumo. Ang mga matatandang miyembro ng pamilya ay tinanong ang mga naruroon. Nang marinig nila ang iba't ibang spell na ginamit laban sa kakaibang puting buhok na lalaki, natakot sila. Ang pangalan ni Shumo ay naging isang bagyong dumaan sa All Heaven Star System. Gayunpaman, wala nang nakakita pa sa kanya. Para bang bigla na lamang siyang nawala at naging ganap na misteryo. Sa Western Domain ng All Heaven Star System, ito ay isang malawak na rehiyon na may malaking nebula na naglalabas ng kumikinang na liwanag. Ang pagbuo ng mga bituin ay kakaiba at madalas na nakakaakit upang pagmasdan. Sa apat na rehiyon, ang Western Domain ang may pinakamaraming mabagsik na hayop. Kung ikukumpara sa tatlong ibang rehiyon, hindi gaanong maraming cultivators dito. Maaari pa nga itong sabihin na halos 70% ng Western Domain ay mga lugar na hindi kayang pasukin ng mga cultivators. Ito ay dahil pati ang espasyo sa mga lugar na iyon ay labis na delikado at may mga mabagsik na hayop na hindi alam ng mga cultivators. Ang lugar na ito ay tinatawag na Strange Domain. Tanging ang mga makapangyarihang cultivators na nangangailangan ng ilang materyales para sa alchemy o mga yaman ang pumapasok dito. Ngunit hindi sila lumalalim dahil may isang nakakatakot na nilalang sa kalaliman. Sa sandaling ito sa kalaliman ng Strange Domain, may isang kakaibang lugar. Ang buong lugar ay halos madilim. Walang mga bituin o katawan ng liwanag dito. Ang dilim ay nakakakilabot. Para bang matagal nang walang dumaan dito. Bagamat hindi ito ang tunay na sentro ng Strange Domain, hindi rin ito malayo. Biglang may liwanag na lumitaw sa dilim. Sa simula, malabo ito, ngunit agad itong naging maliwanag, hanggang sa ang paligid ay biglang naliwanagan. Sa sandaling maliwanagan ng paligid, lumitaw na ang lugar na ito ay puno ng ulap. Ang mga ulap ay tila takot sa liwanag. Agad itong umatras at sa isang kisap mata ay nabuo ang isang malawak na lugar na walang ulap. Ang liwanag ay lumago hanggang sa naging higit sa 100 talampakan ng lapad. Ang mga ripples ay lumitaw at pagkatapos ay unti-unting nabuo ang isang anyo sa loob ng mga ripples. Ang anyo na ito ay dahan-daang naging isang tao. Puno ng pag-iingat ang mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos niyang magpakita, nagsimulang maglaho ang mga alon at malinaw niyang nakita ang kanyang paligid. Pagkatapos maglaho ng liwanag, nagsimulang gumalaw ang fog na parang nais nitong lamunin muli ang lugar. Habang naglalaho ang mga alon, ang mga mata ni Wang Lin ay naging madilim, ngunit ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay tumayo nang maramdaman niya ang panganib sa kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, nag-activate ang kidlat sa kanyang katawan at agad na bumuo ng isang seal ang kanyang kamay. Dalawang bola ng kidlat na may mahinang tunog ng kulog ang nagtipon sa kanyang mga kamay. Ang dalawang bola ng kidlat ay sobrang liwanag. Nang lumitaw ang mga ito, ang flash ng liwanag ay nagdulot ng biglaang pagtigil ng fog. Parang tinamaan ito, at umatras ito ng higit sa 10,000 talampakan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso habang tinitingnan ng fog sa harap niya. Pagkatapos, tiningnan niya ang paligid at hindi maiwasang magkunot ang noo. Saan ba ito lugar? Medyo kakaiba ang fog na ito. Parang may buhay sa loob nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at itinapon niya ang bola ng kidlat sa kanyang kanang kamay. Agad na lumipad ang bola ng kidlat pasulong ng may kasamang kulog. Mabilis na nahati ang fog sa harap niya, lumilikha ng daanan na pinayagan ang bola ng kidlat na dumaan. Ang katawan ni Wang Lin ay kumislap at sumunod agad sa bola ng kidlat. Naglakad siya kasama ang bola ng kidlat at patuloy na gumalaw pasulong. Parang walang katapusan ng fog, at kahit nang dim ang bola ng kidlat, hindi pa rin siya nakalabas sa fog. Habang naglalakad, ang mga kilay ni Wang Lin ay tumaas. Ang fog sa paligid niya ay talagang kakaiba, kaya't hindi siya naglakas loob na ikalat ang kanyang divine sense. May pakiramdam siya na kung ikakalat niya ito, magkakaroon ng malaking pagbabago sa fog. Bagaman ethereal ang pakiramdam na ito, malakas ito.
Pagkatapos ng 3 araw ng paglipad, tumigil si Wang Lin. Nasa harap pa rin niya ang walang katapusang fog. Walang pagbabago. Parang walang katapusan ng fog. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan siyang kumalma. Nag-relax ang kanyang isipan at kumuha ng isang hakbang pasulong, at may mga alon na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Manatiling kalmado ang mga mata ni Wang Lin habang sinusubukan niyang magsanib sa mundo. Kumuha siya ng isa pang hakbang, at sa pagkakataong ito ay mas maraming alon ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pagkakataong ito, nahanap ni Wang Lin ang pakiramdam ng pagsanib sa mundo. Ito na ang pinakamabilis na pagsanib niya sa mundo hanggang ngayon. Lahat ito ay dahil kay Master Flamespark. Ang pinagmulan ng kaluluwa at katawan ni Wang Lin ay mas naging kahanay sa mundo pagkatapos ng huling karanasan. Sa ikatlong hakbang, nang lumapag ang kanang paa ni Wang Lin, bigla siyang nawala, naiiwan ng isang alon. Sandali lang, agad na nilamon ng fog ang lugar, at iniwan walang liwanag. Sa isang hindi kilalang distansya, kung saan tila dulo na ng fog, bagaman may fog pa rin, mas manipis na ito kaysa dati. Biglang nagkaroon ng mga alon sa lugar, na nagdulot ng pag-urong ng fog, at ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw sa loob ng alon. Pagkasalampak niya, nagbago ang ekspresyon niya. Tunay nga na dulo ng mist ito, ngunit 300 talampakan bago siya ay isang madilim na pulang pader ng laman. Labis itong malaki at parang walang katapusang umaabot. Nang itingali niya, ito'y patuloy na sumasakop sa lugar. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay sobrang seryoso. Nang magsanib siya sa mundo, iniisip niya ang kanyang planeta ng kultibasyon. Ngunit agad niyang naramdaman na parang tumama siya sa isang pader, at pinilit siyang ilabas mula sa pagsasanib at lumitaw dito. Sa sandaling makita niya ang pader ng laman, naintindihan ni Wang Lin na ang pader na tinamaan niya ay ang walang katapusang pader ng laman. Tinawag itong pader ng laman dahil gumagalaw ito. May mga umbok na patuloy na gumagalaw sa ibabaw nito. Nagkunot ang noo ni Wang Lin habang ang kanyang katawan ay kumislap at lumipad paitaas. Habang ang kanyang katawan ay lumilipad paitaas, nagsimulang gumalaw ang pader ng laman. Hindi mabilang na mga bitik ang bumukas at naglabas ng itim na mist. Ipinagisa ni Wang Lin ang sarili sa itim na mist at gumalaw sa kahabaan ng pader ng laman na walang bitik. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa itim na mist habang ito ay tumutok ng malakas at pinagsama sa fog. Tumingin si Wang Lin sa walang katapusang pader ng laman sa itaas niya at ipinakita ang isang matigas na tingin. Ang kanyang katawan ay kumilos at agad na tumakbo sa isang bitik sa tabi niya. Pagpasok niya sa bitik, ito ay agad na nagsara. Ito ay isang makitid na daanan. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at agad na tumakbo pasulong. Mabilis siya at halos nag-iwan ng mga imahe ng katawan habang siya'y gumagalaw. Mabilis na nagsara ang bitik sa likuran ni Wang Lin na parang siya ay sinusundan nito. Hindi na tiningnan pa ni Wang Lin ang likod at nakatingin lang sa harapan. Sa isang kisap mata, papalapit na siya sa kung ano ang nasa unahan. Ang lagusang ito ay hindi kasing haba ng inaasahan ni Wang Lin. Isang sandali, siya ay dumaan mula sa exit ng lagusan. Pagkaalis niya, narinig niya ang isang sigaw na umabot sa kanyang mga tainga. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumurot. Hindi madilim ang lugar na ito. May mga bituin na nakakalat sa langit na nagpapaliwanag sa buong lugar. Sa unahan niya ay may isang lumulutang na kontinente. Ang kontinente ay sobrang laki at walang katapusan. Sa malayo, may isang lalaking nakasuot ng damit. Ang hitsura niya ay ordinaryo, ngunit may mga tato sa kanyang mukha na paikot-ikot tulad ng mga baging. Hawak niya ang isang kakaibang instrumento sa kanyang kamay. Parang bibig ng isang banga, ngunit maraming beses itong mas malaki, halos kasing taas ng kalahating tao. Ang sigaw na iyon ay nagmula sa lalaking yun. Tinitigan niya si Wang Lin ng takot at mabilis na umatras. Para bang si Wang Lin ay isang mabagsik na hayop sa kanyang mga mata. Kabanata 803. Upper Celestial. Pumailaw ang mga mata ni Wang Lin. Wala ni isang espiritual na enerhiya ang lalaki, kaya't wala nang pag-uusapan pang celestial na espiritual na enerhiya. Ngunit, nakakalipad pa rin siya, kaya't malinaw na hindi siya normal. Mas mahalaga, ang tato sa mukha ng lalaki ay pamilyar kay Wang Lin. Nang makita niyang umatras ang lalaki, nag-isip muna si Wang Lin bago siya nagtakbo upang habulin ito. Nang tumakbo si Wang Lin, tuluyang nagsara ang bitik sa likuran niya. Ang takot sa mga mata ng lalaki ay lalong naging matindi. Nagsimulang gumalaw ang tato sa mukha nito at umabot hanggang sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi nagtagal, isang halaman na may 7 dahon ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nang magbukas ang mga dahon ng halaman, isang misteryosong lakas ang kumalat sa katawan ng lalaki. Biglang tumaas ang kanyang bilis at agad siyang nawala sa isang kisap mata. Nang makita ito ni Wang Lin, bumukas ang kanyang mga mata at kumislap ang liwanag. Ang pamilya Forsaken Immortal.
Agad siyang tumakbo ng mas mabilis, pagkatapos ay bumuo ng isang sail gamit ang kanang kamay at pinagalaw ang pinagmulan ng enerhiya sa loob ng katawan. Inihampas niya ang kanyang kamay sa kawalan, na nagdulot ng pagkalat ng pinagmulan ng enerhiya sa hangin. Ang malalaking pagbabago ng pinagmulan ng enerhiya ay nagdulot ng pag-ikot ng kawalan sa kanyang harapan, at agad na lumitaw ang lalaki na nag-teleport. Punong-puno ng kalituhan ng mga mata nito, ngunit agad ding kumipot ang mga mata ng lalaki at napuno ng takot. Nilapitan siya ni Wang Lin at tinitigan sa mata. Nang maramdaman ng katawan ng lalaki ang pagkakahawak, agad itong napatigil at sumigaw bago muling umatras. Nakakunot ang noo ni Wang Lin at iniunat ang kanyang kanang kamay. Agad na nanigas ang katawan ng lalaki, parang may hindi nakikitang kamay na humihila sa kanya pabalik kay Wang Lin. Habang hawak-hawak ang lalaki, handa na sanang tanungin ni Wang Lin ito nang bigla siyang magbago ang ekspresyon at napalingon. Nakita niya ang higit sa 100 sinag ng liwanag na may iba't ibang kulay na naglalabas ng nakakatakot na aura na papalapit sa kanya. Sa halos isang kisap mata, nagsara ang mga sinag at huminto sa 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Nang maglaho ang mga liwanag, lumitaw ang mga nilalang na nakasuot ng magaspang na damit tulad ng lalaki. Wala ni isang babae sa kanila, at karamihan ay mga nasa kalagitnaan ng edad. Tinitigan nila si Wang Lin nang may takot na natatagong sa kanilang mga mata. May mga tattoo mark sa kanilang mga mukha at mga kamay. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga halaman na kumikislap sa pagitan ng kanilang mga kilay. Gayunpaman, ang mga dahon ay nakakunot, kaya't hindi niya nabilang kung ilan ang mayroon bawat isa. Isang matandang lalaki ang lumapit mula sa mga tao. May puting buhok siya at ang mukha ay puno ng mga kulubot. Ang mga mata niya ay puno ng paghanga at kaunting kasiyahan habang tinitingnan si Wang Lin at sinisiyasat ang kanyang kanang kamay. Ano ang layunin ng isang upper celestial dito? Ang kanyang tingin ay puno ng paggalang habang nakatingin siya sa beast bone tattoo sa kanang kamay ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay walang emosyon, ngunit ang puso niya ay nanginig. Sa halos 1 milenyo ng kanyang kultivasyon, kaya niyang magpakatatag ng hitsura kahit na siya ay nagulat. Sa ngayon, hindi niya ipinapakita ang kahit kaunting pagpapakita ng kanyang pagkabigla. Ang upper celestial ay walang kahulugan sa mga bibig ng mga mortal, ngunit mula sa mga bibig ng mga kasapi ng Forsaken Immortal Clan, ibang-iba ito. Mas mahalaga, ang upper celestial ay hindi lang isang titulo. Bago siya pumunta sa Collection Pavilion, hindi niya ito iisipin, ngunit ngayon, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol dito. Ang tingin ni Wang Lin ay kalmado ng dahan-dahan niyang tanungin, nakikita mo ba ang aking cultivation? Tumanggo ang matandang lalaki habang tinitingnan ang kanang kamay ni Wang Lin. Ang kasiyahan sa mga mata nito ay lalong tumindi at sinabi, rank 8 upper celestial. Ang mababang isa ay nakikilala ang iyong cultivation. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang tinitingnan ng matandang lalaki. Tinukoy ng kabilang tao ang kanyang sarili bilang, mababang isa, at patuloy na tinitingnan ang kanang kamay ni Wang Lin. Nararamdaman ni Wang Lin na ito ay kakaiba, at kasama pa ang kasiyahan sa mga mata ng kabilang partido, isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Maaaring hindi nila alam na bumagsak na ang Celestial Realm. Kung ganoon, tiyak na matagal na silang nakatira dito. Matapos mag-isip, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang tinanong, gaano katagal na ang huling Celestial na dumating? Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay nagdilim at magalang na nagsabi, matagal na mula nang ipadala ng Celestial King Carefree ang huling Celestial Jade. Tungkol sa eksaktong tagal, ang mababang isa ay hindi kayang kalkulahin. Carefree. Biglang naintindihan ni Wang Lin kung bakit ang matandang lalaki ay patuloy na tinitingnan ng kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang kanang kamay, ipinakita ang beast bone tattoo, habang tinitingnan ng matandang lalaki at nagtanong, alam mo ba ito? Puno ng kasiyahan ng mga mata ng matandang lalaki at magalang na nagsabi, iyon ay yaman ng Celestial King Carefree, ang Wither Dao Pair. Natural kong nakikilala ito. Kung ikaw ay may ganito, tiyak na ikaw ay malapit kay Celestial King Carefree. Dumating ka ba para sa Mysterious Yin Furnace? Tinitingnan ni Wang Lin ang matandang lalaki at hindi nagsalita. Ang tingin niya ay lumipat sa kontinente sa likuran ng matandang lalaki. Magalang na sinabi ng matandang lalaki, ang matandang ito ay walang galang. Celestial, pakiusap. Matagal nang hinog ang Celestial Sprite Fruits. Ipapa-order ko ang ilang upang iyong matikman. Sa gabay ng matandang lalaki, tahimik na sumunod si Wang Lin. Samantalang ang natitirang mga kasapi ng Forsaken Immortal Clan ay sumunod mula sa likuran, parang natatakot na lumapit ng malapitan. Ang taong nahuli ni Wang Lin ay nakakuha ng kalayaan matapos pakawalan ni Wang Lin ang spell. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang tinitingnan siya. Sa gabay ng matandang lalaki, si Wang Lin ay lalapit ng lalapit sa kontinente. Isang sandali pa, nasa ibabaw na siya ng kontinente, at ang nakita niya ay isang berdeng kapatagan. Hindi niya matano ang dulo, ngunit ang amoy ng mga damo na dinala ng hangin ay nakakagaan sa pakiramdam.
Hindi tumigil ang matandang lalaki at magalang na pinangunahan siya. May isang grupo ng mga napakalumang mga gusali sa gitna ng kapatagan. Bagaman hindi ito mga guho, naglalabas ito ng isang napakabigat na aura ng pagiging sinauna. Ang aura na ito ay napakabanggit, ngunit matapos matutunan ng soul extraction spell, naging sensitibo si Wang Lin sa ganitong uri ng aura. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang huminto sa paglipad at tumingin pababa. Walang kaibahan ng mga damo dito kaysa sa labas. Ngunit tumaas ang kaalaman ni Wang Lin tungkol sa mga paghihigpit matapos ang mga karanasan sa Thunder Celestial Realm at mga pagtuturo ni Li Yuan. Lalo na ang kanyang pag-unawa sa mga celestial restrictions. Sa oras na ito, agad niyang nakita ang isang malaking paghihigpit sa paligid ng mga gusali. Napansin ng matandang lalaki ang tingin ni Wang Lin. Magalang na sinabi niya, Upper Celestial, ang arena ito ay inilagay mismo ng Celestial King upang protektahan ang aming clan mula sa mga atake ng Fog Beasts. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang Fog Beast at tahimik na tumango. Ngunit sa kanyang puso, interesado siya sa lugar na ito. Master Carefree, ang Chosen Immortal Clan, at ang Mysterious Yin Furnace. Ano ba talaga ang lugar na ito? Habang nagmumuni-muni si Wang Lin, narinig ang ingay mula sa malayo. Kabanata 804. The Chosen Immortal Clan. Isang malaking grupo ng tao ang lumipad palabas mula sa mga gusali. Kasama sa kanila ang mga lalaki at babae na nakasuot ng mga simpleng damit. Ngunit wala sa kanila ang nang ahas lumapit at tanging tiningnan lang sila mula sa malayo. Sa mga gusali sa ibaba, may mga batang may malalaking mata na nakatingin kay Wang Lin. Nang makita ni Wang Lin ang mga taong ito, siya ay nagulat. Maliwanag na may isang buong tribo ng Forsaken Immortal Clan na narito. Matagal na silang naruroon at dumami na para magtagal hanggang ngayon. Ang mga taong lumipad palabas ay patuloy na umatras habang papalapit si Wang Lin. Takot silang lumapit at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang matandang lalaki na nangunguna kay Wang Lin ay agad na naging malungkot. Pagsasalita siya sa isang kakaibang wika sa mga taong lumipad palabas. Ang mga taong lumipad palabas ay tahimik na nag-isip at pagkatapos ay kumalat. Ang matandang lalaki ay mabilis na tumingin kay Wang Lin at magalang na nagsabi, Upper Celestial, dito ang tirahan ng aming pamilya. Habang nagsasalita ang matandang lalaki, siya ay bumaba mula sa langit, damapo sa pinakamataas na gusali, at magalang na tumayo sa gilid. Nang damapo si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay kumislap at ang kanyang divine sense ay kumalat. Bagamat natukoy niyang walang panganib, hindi pa rin siya pumasok at dahan-daang nagsabi, ayos na dito. Hindi na kailangan pumasok. Nagulat ang matandang lalaki at nagpakita ng matamis na ekspresyon. Tumanggo siya at hindi pinilit pa si Wang Lin na pumasok. Ang mga kasapi ng Forsaken Immortal Clan ay nagtipon sa kalangitan at tiningnan si Wang Lin nang may tensyon sa kanilang mga mata. Upper Celestial. Hindi natapos ng matandang lalaki ang pagsasalita bago siya pinutol ni Wang Lin. Kalma lang si Wang Lin habang tinitingnan ng matandang lalaki at nagtanong, bakit ang mga mata ng mga taong ito ay puno ng takot kapag tinitingnan nila ako? Lalong naging mapait ang ekspresyon ng matandang lalaki. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, siya ay nagbuntong hininga at nagsabi, matagal na mula nang may dumating mula sa Celestial Realm. Parang iniwan na kami ng Celestial King. Ako ang pinakamatanda dito, ngunit sa totoo lang, ikaw ang unang Celestial na nakita ko. Kung hindi dahil sa talaan na iniwan ng aming Chosen Immortal Clan, hindi ko sana makikilala ang isang Celestial, lalo na ang mga miyembro ng tribu. Hindi nagsalita si Wang Lin at tahimik na tinitingnan ng matandang lalaki. Nag-aalangan ng matandang lalaki at bamulong, ang aming clan ay sumunod sa utos ng Celestial King Carefree na bantayan ang Mysterious Yin Furnace. Ngunit simula noong 30,000 taon na ang nakalipas, ang Mysterious Yin Furnace ay bumukas tuwing 100 taon. Bawat pagkakataon na ito'y bumukas, naglalabas ito ng malaking halaga ng itim na usok. Ang itim na usok ay nagiging mga demonyong hayop, at ang mga malalakas sa kanila ay maaaring magbago ng anyo at maging tao. Maraming miyembro ng aming clan ang namatay sa mga human-shaped fog beasts. Kaya't halos lahat ng estranghero na lumabas ay mga fog beasts. Tungkol sa aming mga tao, dahil sa aming mga tato, hindi maaaring maging kami ang mga fog beasts. Gayunpaman, bilang resulta, wala nang iba kundi ako ang makakasigurado kung ikaw ay isang celestial o isang fog beast. Hanggang ngayon, may ilan pa sa kanila na hindi naniniwala sa aking mga salita. Ang matandang lalaki ay sinabi ang dahilan na may kasamang malalim na buntong hininga. Tumanggo si Wang Lin ng bahagya. Ang matandang lalaki ay may kredibilidad. Kung pagsasamahin ang lahat ng nangyari at ang ekspresyon ng mga tao, may logika sa sinabi ng matandang lalaki. Nag-isip si Wang Lin sandali at pagkatapos ay kalmado siyang nagtanong, nasaan ang Mysterious Yin Furnace? Magalang na nagsabi ang matandang lalaki, nasa ipinagbabawal na lugar sa aming clan. Nais po bang pumunta agad, Upper Celestial? Nag-isip sandali si Wang Lin at tumanggo.
Gusto niyang makita kung ano talaga ang mysterious yin furnace. Bago makapagsalita ang matandang lalaki, isang sigaw ang biglang narinig mula sa mga tao sa kalangitan. Huwag dalhin ang aming ninuno sa mysterious yin furnace. Ang boses na ito ay parang kulog habang umaabot sa buong kalangitan. Isang lalaking halos 10 talampakan ng taas ang lumakad mula sa kalawakan. Ang kanyang itaas na katawan ay puno ng mga tato na kumalat at halos takpan ng buong katawan niya. Maging ang kanyang leeg at mukha ay halos natatakpan ng mga tato. May isang 13 leaf na halaman na gumagalaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagbigay ito sa kanya ng demonyong aura. 13 dahon. Pinagmasdan ni Wang Lin ng mabuti ang lalaking ito. Mula sa kanyang alaala, ang pinakamalakas na miyembro ng Forsaken Immortal Clan sa planetang Suzaku ay may 11th dahon. Katumbas ng isang corporeal young cultivator. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang malamig na tinitingnan ng lalaki. Dumating ang matipunong lalaking ito ng ilang hakbang. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kasiyahan sa mga miyembro ng Forsaken Immortal Clan sa paligid, at ang kanilang mga mata ay puno ng galang. Biglang sumigaw ang matandang lalaki na nasa tabi ni Wang Lin, "Tashan, magpakita ng galang sa Celestial." Ang mga mata ng matipunong lalaki ay naging malamig habang tinitingnan ng matandang lalaki at ngumisi. "Ninuno, matanda ka na, nabulag na ba ang iyong isipan sa pag-iisip tungkol sa mga Celestial? Malamang wala ng mga Celestial sa mundo at lahat ng talaan na iniwan ng mga ninuno ay pawang imbento. Kung may mga Celestial, bakit hindi nakakita ang aming clan ng Celestial sa mga nakaraang taon?" Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay naging malungkot at sumigaw, "Tumahimik ka. Ang Chosen Immortal Clan ay mga mensahero ng mga Celestial. Kung wala ang mga Celestial, paano kami mag-e-exist? Bukod pa rito, ang Celestial Jade mula sa Celestial King ay naroon. Hindi mo ba ito pinaniniwalaan?" Maniniwala. Ang sinasabing Celestial King ay hindi kundi ang natirang divine sense mula sa kapangyarihan ng isang tao. Paano ko ito paniwalaan? Mas pipiliin kong maniwala sa aking sariling lakas kaysa magtiwala sa isang divine sense na iniwan ng maraming taon na ang nakaraan. Hinawakan ng matipunong lalaki ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Heresy. Ang katawan ng matandang lalaki ay nanginginig habang pinipigilan ng ngipin. "Ikaw. Ano ngayon kung ito ay heresy?" "Celestial, mga Celestial, ang aming clan ay nasa loob ng Nether Beast ng maraming taon. Binabantayan ng Mysterious Yin Furnace ayon sa utos ng Celestial Jade, ngunit ano ang nakuha namin bilang kapalit? Ang mga Fog Beasts mula sa loob ng Mysterious Yin Furnace at ang pagkamatay ng mga miyembro ng aming clan. Nasaan ang mga Celestial nang pinapatay ng mga Fog Beasts ang aming clan? Ninuno, huwag mo nang banggitin ang mga Celestial. Kahit na ang taong ito ay isang tunay na Celestial, ngayong araw, ako, si Tashen, ay papatayin ng isang Celestial." Habang nagsasalita ang matipunong lalaki, bigla niyang tinutok ang kanyang malamig na mga mata kay Wang Lin. Naglakad siya ng isang hakbang pasulong, biglang nagpakita sa harap ni Wang Lin, at ibinato ang isang malupit na suntok. Pagkatapos niyang ibato ang suntok, isang serye ng mga pagsabog ang narinig at isang serye ng mga tato ang lumitaw. Ang mga tato ay nagtipon sa paligid ng matipunong lalaki na parang bumubuo ng isang misteryosong pormasayon. "Celestial, ilabas mo ang iyong Celestial power at ipakita mo kung bakit ka karapat-dapat tawaging Celestial." Napakalamig ng mga mata ni Wang Lin. Mayroon siyang napakahusay na pangunawa sa Forsaken Immortal Clan. Halatang hindi siya shaman, isa siya sa nakatutok sa pagpapalakas ng kanilang katawan. Kabanata 805. Fog Beast. Habang papalapit ang kamao, agad na napansin ni Wang Lin na parang nabaon ang hangin sa paligid niya. Para bang ang kamao ay may kasamang misteryosong puwersa na nagsara sa lahat ng kanyang daan patakas. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral habang kalmado niyang sinabi, "Hindi masama, pero hindi pa sapat." Kasabay nito, inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang paa at dahan-daang umakbang pasulong. Biglang sumabog ang isang serye ng mga tunog sa lupa sa ilalim ni Wang Lin, na siya ang sentro. Kumalat ito ng mabilis at agad na bumagsak ang puwersang pumipigil kay Wang Lin na umatras. Ang lahat ng mga tanikala sa paligid ni Wang Lin ay nagkabiyak, na parang mga salamin na nabasag. Ang mga puwersang nabasag ay nagpalipad patulayan pabalik sa paligid ni Wang Lin. Ang ekspresyon ng matipuno ay lubhang nagbago. Agad niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa na dumaan sa kanya at ang kanyang katawan ay bumagal. Si Wang Lin ay humakbang at agad na dumating sa harapan ng matipunong lalaki. Hinaplos ng kanyang kamay ang dibdib ng lalaki, dahilan para siya ay hindi makontrol at umatras. Ang mga tato sa katawan ng lalaki ay kumikislap ng maliwanag. Ang matipunong lalaki ay umatras ng ilang dosenang hakbang. Bagaman wala siyang nakitang sugat, ang loob ng katawan niya ay tila tumaob, ngunit dahil sa mga tato, hindi ito malubha at makakabawi siya matapos magpahinga. Nagpakita ng isang matinding ekspresyon ang matipunong lalaki at nagsimulang umatungal.
Pinalo niya ang kanyang dibdib at isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Kasabay nito, ang mga tato sa kanyang katawan ay nagsimulang kumilos ng mabilis at lumabas mula sa kanyang katawan. Napapaligiran siya ng maraming tato, at napakagulat tingnan. Biglang nagtakda ang matipunong lalaki at tumakbo patungo kay Wang Lin. Sinundan siya ng mga tato na parang mga alon habang tinatamaan ni Wang Lin. Lumitaw ang mga mata ni Wang Lin. Bagamat ang katawan ng matipunong lalaki ay hindi kayang itumbas sa kanyang Celestial Guard, halos wala ng pagkakaiba. Ang ekspresyon niya ay neutral habang siya ay ngumisi at inangat ang kanang paa upang humakbang. Para bang nakatawid siya ng isang malayong distansya at agad na naging malapit sa matipunong lalaki na papalapit. Sa sandaling nagtagpo sila, ang kanang kamao ng matipunong lalaki ay sumabog. Sa oras na iyon, tila niyugyug ang mundo sa paligid nila. Ang mga tato sa paligid ay kumislap na parang mga spell at dumaan patungo kay Wang Lin. Nagkaroon ng kislap ng malamlam na liwanag sa mga mata ni Wang Lin habang inangat ang kanang kamay at inactivate ang Celestial Stop Spell. Agad na tumigil ang katawan ng matipunong lalaki, at sabay nito, pinindot ni Wang Lin ang daliri niya sa dibdib ng lalaki. Bumangga ang katawan ng matipunong lalaki at itinapon palayo ng malakas. Dumura siya ng dugo at ang kanyang tingin kay Wang Lin ay puno ng pagkabigla. Ang mga tato sa paligid ng kanyang katawan ay itinulak din palayo sa kanya. Ngayon, hindi lang siya ang nagulat. Lahat ng mga miyembro ng pamilya na nakapaligid ay nagulat din sa panunood ng laban at tahimik na tahimik. Naging nag-aalala ang ninuno ng Chosen Immortal Clan at mabilis na nagsalita, "Mahal na Celestial, huwag po kayong magalit at hayaan mong mabuhay si Tashan." Huwag na. Ang matipunong lalaki ay bumagsak sa lupa at patuloy na umatras. Hanggang sa umatras siya ng 100 talampakan bago siya nakapagtayo. Pumalag siya at nagbangis ng malakas na sigaw habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at walang awang pinalo ang kanyang dibdib. Ang lahat ng mga tato sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba at mabilis na umatras pabalik sa katawan ng matipunong lalaki. Ngunit hindi ito bumalik sa kanyang balat kundi bumalot at naging isang itim na armor sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang armor, nagkaroon ng madilim na aura. May isang malabong ilusyon na lumitaw sa likod ng matipunong lalaki, parang isang Diyos ng demonyo. Ang ninuno ng Chosen Immortal Clan ay huminga ng malalim at nagsabi, "Celestial Spirit Armor." Nakagawa ka ng isang set ng Spirit Armor. Pinagmasdan ni Wang Lin ang armor na ito at napansin niyang pamilyar siya rito. Kahawig ito ng armor na isinusuot ng mga nagkalat na demonyo. Ang tanging pagkakaiba lamang ay hindi kasing lakas ng demonyong enerhiya ng armor. Tila ito ay pinipigilan ng ibang puwersa. Ang matipunong lalaki ay muling umatungal at nagsimulang magtakbo patungo kay Wang Lin. Dahil sa kanyang armor at laki, siya ay mukhang isang mabagsik na higanti. Kung ang isa ay mahina ang loob, tiyak na matatakot sa kanyang hitsura. Ang itim na armor ay nagbigay ng nakakagulat na aura. Habang tumatakbo ang matipunong lalaki, ang ilusyon sa likod niya ay nagpakita ng isang mabagsik na ekspresyon. Habang tumatakbo siya, ang kanang kamao niya ay sumabog palabas. Mas malakas ito kaysa sa dalawang kamao na ginawa niya kanina at mas nakakatakot. Sa oras na iyon, ang ilusyon sa likod niya ay naging mga hibla ng itim na gas at pinalibutan ng kanyang kanang kamao. Nang maglabas ang kamao, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at isang nakakagulat na aura ang tumungo kay Wang Lin. Kasabay nito, ang itim na gas mula sa ilusyon ay naging isang ulo ng kalansay. Ngumiti ito habang sinusubukang lamunin si Wang Lin. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Wang Lin habang kalmado siyang nakatingin sa matipunong lalaki. Binuksan niya ang bibig at isang butil ng buhangin ang lumabas. Ang buhangin ay naging isang piraso ng stamp na may luwang na 1,000 talampakan at bumagsak patungo sa matipunong lalaki. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ang Celestial Fragment Stamp mula sa Celestial Realm. Nang lumitaw ito, ang hangin ay napuno ng makapangyarihang celestial spiritual energy. Nang makita ito ng matandang lalaki, agad siyang lumuhad sa lupa at nagsimulang magdasal sa piraso. Pati ang mga mata ng matipunong lalaki ay nagpakita ng sandaling pag-aalinlangan. Ngunit sandali lamang, kumagat siya ng ngipin at hindi na nagdalawang isip. Ang kamao niya ay tumama ng direkta sa piraso na humaharang sa kanyang daraanan. "Masira ka." Ibinangga ang kamao at bumangga ito ng malakas. Hindi gumalaw ang piraso, ngunit ang matipunong lalaki ay naitapon pabalik. Ang katawan niya ay nanginginig habang dumudura siya ng dugo at patuloy na umatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katibay ang bagay na ito. Hindi lamang ang buong lakas niya ay hindi nakaapekto, kundi ang backlash ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang enerhiya at dugo. Ang demonyong ilusyon sa kamao ng matipunong lalaki ay naglaho din mula sa pagkabigla. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang itinuturo ang kanang kamay. Ang piraso ay lumipad sa ere at walang awa na bumagsak. Isang matalim na sigaw ang umalingaw sa buong mundo.
Sa sandaling bumagsak ang piraso, ang matipunong lalaki ay muling umatungal. Ang kanyang mga kamay ay tumaas sa langit, parang nais niyang hadlangan ito. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, bagsak. Biglang bumagsak ang piraso sa lupa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw at ang buong kontinente ay nayanig. Maraming bitik ang lumitaw sa kontinente. Habang nag-cross ang mga bitik, isang malaking halaga ng fog ang lumabas mula sa mga bitik. Nang lumabas ang fog, agad itong nagtipon. Mabilis itong nag-condense, at sa loob ng isang saglit, ang bawat isa ay nagkaroon ng kakaibang anyo. Fog Beasts. Ang sigaw ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan, at agad na kumislap ang mga halaman sa pagitan ng kanilang mga noo. Ang mga dahon ay nagbukas, at mula rito lumabas ang mahahabang bibig na palayok na nakita ni Wang Lin. Agad na natapos ang condensation ng fog at higit sa 100 mabagsik na itim na hayop ang lumitaw sa langit. Ang mga hayop ay may iba't ibang itsura at naglalabas ng madilim na aura. Agad na narinig ang mga mababang umaatungalang mga ugong na tumagos sa kaluluwa. Ang ninuno ng Chosen Immortal Clan ay nagbago ng ekspresyon at nagpress ng kamay sa pagitan ng kanyang noo. Isang malaking mahahabang bibig na palayok na higit sa 10 talampakan ang lumitaw. Mabilis siyang tumakbo patungo sa langit at sumigaw, lahat kayo, kumuha ng posisyon at linisin ang fog na ito sa loob ng 30 minuto. Huwag pahintulutan na magpakita ang anumang fog beasts na may katawan ng tao. Ang kanyang katawan ay kumislap at agad na sumugod sa isang fog beast na bagong labas. Pinalo niya ang palayok at agad na naglabas ng malakas na puwersa ng pagsipsip mula sa bibig ng palayok. Ang mga mata ng fog beast ay hindi nakabukas, ngunit nagsimula itong maglaban. Agad, ang katawan nito ay naging baluktot at nagmistulang usok na sinipsip papunta sa palayok. Sunod ay narinig ang mga tunog ng paghampas mula sa loob ng palayok. Kasama siya, ang lahat ng mga cultivator sa paligid ay may hawak na mga treasures. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tumatakbo patungo sa mga fog beasts. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at naging sanhi ng paglipad ng fragment stamp sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang daliri. Ang katawan ng kapwa nagngangalang Ta Shen ay nabasag sa maraming lugar at umaagos ang dugo mula sa kanyang mga orifice. Gayunpaman, hindi siya patay at ang kanyang tingin kay Wang Lin ay puno ng layunin ng labanan. Si Wang Lin ay hindi tumingin sa taong iyon ngunit tinitigan ang mga hayop na nabuo mula sa hamog. Patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga fog beast. Kakaporma pa lang ng fog beast na ito. May katawan sila, ngunit hindi pa matino ang kanilang pag-iisip. Bilang karagdagan, ang reaksyon ng angkan ay napakabilis at mayroon silang maraming karanasan sa pakikipaglaban sa mga fog beast na ito. Sa isang iglap, isang malaking halaga ng fog beast ang sinipsip ng mga kayamanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang ang isa sa mga fog beast ay sinisipsip sa kayamanan, bigla itong nagmulat ng mga mata. Ito ang unang fog beast na nagmulat ng kanyang mga mata. Si Wang Lin ay hindi pa nakakita ng ganitong mga mata. Ang mga mata ng hayop ay walang mga pupil, ngunit mayroong 6 na itim na bitik. Bukod doon, lahat ng iba ay kulay abo. Ang mga mata na ito ay ganap na walang puso. Ang miyembro ng Chosen Immortal Clan ay napuno ng takot at umatras ng walang pag-aalinlangan. Saktong pag-atras niya, ang fog beast ay sumugod palabas. Ito ay napakabilis. Naabutan ito sa isang iglap at pinasok ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga orifice. Ang Chosen Immortal Clan member na ito ay nagpakawala ng malungkot na sigaw na umalingaw sa buong mundo. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay sumabog sa isang ulap ng dugo at laman. Muling naporma ang fog beast at dinilaan ng mga labi nito gamit ang mahabang dila nito bago sumugod sa susunod na tao. Pagkatapos nito, sunod-sunod na nagmulat ng mga mata ang isang fog beast at nagbago mula sa dati nilang natutulog na estado. Lubhang uhaw sila sa dugo at gumagalaw na parang kidlat. Celestial Slaughter Array. Ang ninuno sa langit ay nagpahayag ng isang pagkabalisa na ekspresyon at iniwasan ng fog beast na paparating sa kanya. Nanliit ang mga mata ni Wang Lin at ang fog beast na nagmulat ng mga mata nito ay sumugod sa kanya. Ang mabangis na dagandong na iyon ay tila ba tumagos sa isip ng isang tao. Kabanata 806. Mahiwagang Yin Furnace. Naglabas ng malamig na hininga si Wang Lin habang kumilos at agad na lumitaw sa tabi ng halimaw na fog. Ang dalawang daliri niya ay bumuo ng espada at kumilos ng mas mabilis kaysa sa halimaw na fog. Diretso niyang pinindot ang kanyang daliri sa pagitan ng mga kilay ng halimaw at sumabog ito. Ngunit matapos itong bumagsak, hindi ito naglaho at sa halip ay naging ulap ng fog. Ang fog ay lumiko at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng muling pagbuo. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin at dumating siya malapit sa lugar kung saan ang fog ay muling nabubuo. Ang kulog sa kanyang katawan ay nagtipon sa dulo ng kanyang daliri. Isang bola ng kulog ang biglang lumitaw. Sa isang turo ng daliri ni Wang Lin, ang bola ng kulog ay dumaan patungo sa muling nabubuong fog. May sunod-sunod na pagsabog ng ang fog ay lalong bumagsak at naging mga hibla ng usok.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at tumuro. Mas marami pang kulog ang lumitaw at ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa buong paligid. Agad na naglaho ang lahat ng natirang fog. Ang natitirang mga halimaw ng fog ay naglabas ng matalim na mga daing at tumakbo patungo sa mga tao sa kanilang paligid. Nanatiling kalmado si Wang Lin at naglakad ng isang hakbang pasulong. Lumulutang siya sa ere habang ang kanyang daliri ay tinuro ang langit. Dahan-dahan niyang sinabi, ilog ng kabilang buhay. May malakas na tunog ng kulog sa langit at lumitaw ang ilog ng kabilang buhay. Dumating ito mula sa kawalan at isang malakas na aura ng galit ang kumalat. Si Wang Lin ay nakatayo sa ibabaw ng ilog ng kabilang buhay na parabang siya ang Panginoon ng kabilang buhay. Pangatlong kakayahan, ang kapangyarihan ng ilog ng kabilang buhay. Isang hindi maisip na puwersa ng pagsipsip ang dumating mula sa ilog ng kabilang buhay. Ang mga halimaw ng fog na sumugod at umuungal ay agad na naapektuhan at hindi maiiwasang hinihigop papasok sa ilog ng kabilang buhay. Hindi lang isang halimaw ng fog, kundi halos lahat sila. Sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip, ang mga halimaw ng fog ay bumagsak sa usok na parang nagsusumikap na makalabas. Ngunit hindi nila kayang tumakas, kaya patuloy silang hinihigop ng ilog ng kabilang buhay. Sa sandaling ito, ipinakita ng ninuno ng Chosen Immortal Clan ang isang ekspresyon ng pagkabahala at sumigaw upang pigilan si Wang Lin, hindi pwede ang Upper Celestial. Pinilahan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nang sumigaw ang matandang lalaki, naramdaman niya na ang itim na fog na hinihigop ng ilog ng kabilang buhay ay hindi pinapino. Sa halip, ito ay nagtipon at bumuo ng isang hugis tao. Ang hugis tao na ito ay isang silhouette na puno ng mist na walang malinaw na itsura. Ngunit pagkatapos itong lumitaw, para bang nawalan ng kapangyarihan ng ilog ng kabilang buhay at diretso itong lumakad palabas. Pagkatapos lumabas, ang ekspresyon nito ay ganap na malabo at tanging ang kanang mata lamang ang malinaw. Agad na bumaba ang ninuno ng Chosen Immortal Clan mula sa langit. Hindi lamang siya, kundi ang ibang miyembro ng clan ay mabilis na bumaba rin. Matapos makita ng matanda na ang hugis tao ng tao ay tanging kanang mata lamang ang mayroon, huminga siya ng maluwag. Tumingin siya kay Wang Lin at sumigaw, Upper Celestial, pakibalik na lang para ma-activate ko ang Celestial Array. Ito ay isang humanoid na halimaw ng fog. Hanggat ang kahit anong spell na tumama dito ay hindi agad papatay dito, hindi ito masasaktan ng spell na iyon sa pangalawang pagkakataon. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin at mabilis siyang umatras. Nang siya ay umatras, ang humanoid na halimaw ng fog na may isang mata ay agad na sumugod kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at ang kulog sa kanyang katawan ay nagtipon. Sa isang kisap mata, dosenang bola ng kulog na kasing laki ng kamao ang nabuo sa paligid ni Wang Lin. Sa isang turo ng kanyang daliri, ang mga bola ng kulog ay sumugod patungo sa humanoid na halimaw ng fog. Ngunit sa sandaling lumapit ang mga bola ng kulog, sumigaw si Wang Lin habang umatras, magtipon. Ang mga bola ng kulog ay agad na nagtipon sa isa at bumagsak sa humanoid na halimaw ng fog. Isang malakas na tunog ng kulog ang sumabog at ang humanoid na halimaw ng fog ay bumagsak, ngunit sa susunod na sandali, ito ay muling nabuo na parang hindi tinamaan. Patuloy itong sumugod kay Wang Lin. Ngunit ngayon ay may kapangyarihan ng kulog sa katawan nito. Nang ito ay humabol kay Wang Lin, ang kulog na ibinubuga nito ay halos katulad ng kulog ni Wang Lin. Ang kulog ay nagpasiklab sa humanoid na halimaw ng fog na nagpalakas pa ng mabilis nitong galaw. Sa isang kisap mata, nahabol nito si Wang Lin. Isang flash ng puot ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin habang ang kanyang kanang kamay ay humaplo sa kanyang bag of holding at lumitaw ang Celestial Sword. Walang awa niyang ibinaba ang Celestial Sword. Ang Heavenly Chop ay agad na lumitaw. Tumigil ang humanoid na halimaw ng fog at ang mga mata nito ay nagpakita ng takot. Nais nitong umatras, ngunit huli na. Tahimik na nahati ang humanoid na halimaw ng fog at isang malaking halaga ng fog ang sumabog kasama ang isang malungkot na daing. Si Wang Lin ay lumakad pasulong at nag-disappear. Pagkatapos ay muling lumitaw sa tabi ng fog at ginamit ang Heavenly Chop muli. Ang mga sinag ng Heavenly Chop ay lumitaw habang patuloy na bumagsak ang fog. Ngunit ilang sandali ang lumipas, ang fog ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagtutol sa Heavenly Chop. Bumagal ang bilis ng pagbagsak nito at nagpakita ng mga palatandaan ng muling pagbuo. Nagliliwanag ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kanang kamay ay tumuro pasulong at sumigaw, hinto. Ang Celestial Stop Spell ay agad na pumuno sa buong lugar at ang muling nabubuong fog ay agad na tumigil. Sa sandaling ito, ang Beastbone tattoo sa kanang kamay ni Wang Lin ay biglang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang malaking hayop, ang mga mata nito ay nagbigay ng isang maliwanag na liwanag at isang makapal na masamang aura ang pumuno sa buong paligid. Ang fog ay nagbigay ng gray na liwanag at nagsimulang mag-petrify. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang ang kanyang daliri ay tumuro sa petrified na fog at isang malaking halaga ng origin energy ang pumasok.
Ang petrified na fog ay bumagsak sa mga piraso at ang mga piraso ay bumagsak at sa huli ay ganap na nagdisintegrate. Ang tanawing ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga mata ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang humanoid na halimaw ng fog, na kadalasang nangangailangan ng formation upang patayin, na winasak ng isang tao lamang sa isang maikling panahon. Ang higit pang nagulat sa kanila ay halos walang pagkakataon na lumaban ng humanoid na hayop. Patuloy itong tinutulak pabalik hanggang sa tuluyan nitong nawasak. Tungkol sa malakas na lalaking itinulak sa lupa ng fragment, nagsusumikap itong tumayo. Pinagmamasdan niya si Wang Lin sa ere at ganap na nabigla. Ito ay isang celestial. Ang mga spells ni Wang Lin ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Kahit ang ninuno ay naguguluhan at nagbulong sa sarili, Wither Dao Pair. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang mata mula sa lugar kung saan nawala ang nilalang na may anyo ng ulap. Pagkatapos, tumingin siya sa matandang lalaki at kalmado niyang sinabi, "Ngayon, dalhin mo ako sa Mysterious Sin Furnace." Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Mas naging matindi ang paggalang sa kanyang mga mata at mabilis siyang nagsabi, "Dito po, mataas na celestial." Habang nagsasalita, lumipad siya patungo sa hangin at dahan-daw ang lumipad papunta sa grupo ng mga gusali. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang hindi alintana, sinusundan lamang siya mula sa likuran. Ngayon, wala ni isa sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ang naglakas loob na pigilan sila. Ang matipuno na lalaki ay nagningning ang mata at tumayo. Nang makapaghinang ng ilang malalim na hinga, lumipad siya upang sumunod sa kanila. Lumingon ang matandang lalaki at galit na sumigaw, "Tashan, ipagpapatuloy mo ba ang pagiging hindi marunong magpasalamat?" Ang mataas na celestial ay nagpapakita ng awa na. Totoong nagpakita ng awa si Wang Lin. Matapos lahat, pumunta siya rito nang hindi alam ang anuman. Natatakot siyang makakaapekto sa mga bagay kung papatayin niya ang isang tao. Kung hindi, tiyak na mamatay na si Tashan. Sinabi ni Tashan, "Ancestral, alam ni Tashan na siya ay nagkamali. Gusto ko lang sumama sa inyo patungo sa Mysterious Sin Furnace. Dahil sa lahat, pamilyar na pamilyar ako sa lugar na iyon." Nakakunot ang noo ng matandang lalaki at tila magpapagalit siya nang biglang kalmado niyang sinabi ni Wang Lin, "Pumunta ka, patnubayan mo kami." Nagbigay galang ang matandang lalaki at hindi pinansin si Tashan habang lumilipad patungo sa harapan. Hindi mabilis ang takbo nilang tatlo, at pagkatapos ng oras na katumbas ng kalahating insenso, nakita ni Wang Lin ang isang altar sa isang bukas na lugar malapit sa mga gusali. Hindi malaki ang altar at maraming mga bitik dito. Sa ilalim ng altar ay isang pintuan na may kulay lila. Mayroon itong rune na paminsang kumikislap. Bumaba ang matandang lalaki sa pintuan. Tinuklo niya ang dulo ng kanyang daliri at iguguhit ang parehong rune na nasa pintuan sa hangin gamit ang kanyang dugo. Nagningning ang isang pulang ilaw at umalingaw ang tunog ng pagbukas ng pintuan, na nagbukas upang ipakita ang madilim na pasukan sa loob. Naglabas ng mga sinulid ng malamig na aura mula sa loob. Pagdapol ng lamig sa katawan, para bang parang kayang tumagos sa katawan mo. Kung kulang ang pagsasanay ng isa, mag-iiwan ang malamig na aura ng mga nakatagong pinsala. Tumayo sa gilid ang matandang lalaki. Mataas na celestial, narito ang lokasyon ng Mysterious Sin Furnace. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang banal na pandama. Mayroong lihim na nakatagong celestial spiritual energy sa ilalim ng malamig na aura na ito. Kalmado niyang sinabi ni Wang Lin, "Pumasok ka." Tumango ang matandang lalaki at naglakad patungo sa pasukan. Nag-atubili si Tashan bago naging matindi ang desisyon sa kanyang mga mata. Ilang hakbang siyang humarap at hiniranggan ang matandang lalaki. Nakakunot ang noo ng matandang lalaki at sumigaw, "Tashan, anong ginagawa mo ngayon?" Tumingin si Tashan kay Wang Lin at sinabi, "Ang lugar na ito ay puno ng malamig na enerhiya. Ang aking ninuno ay matanda na, kaya mahirap para sa kanya. Ako na lang ang magpapakita ng daan, pwede ba?" Nagulat ang matandang lalaki at sinabi, "Bagamat malakas ang malamig na enerhiya, kaya pa ng aking katawan." Tumingin si Tashan kay Wang Lin at sinabi, "Mataas na celestial, ako ang tagapangalaga ng altar sa henerasyong ito. May karapatan akong dalhin kayo sa loob." Kalmado ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan si Tashan. Parang may lakas ang mga mata ni Wang Lin at kayang tumagos sa puso ni Tashan. Sa ilalim ng tingin na ito, hindi umiwas si Tashan kay Wang Lin at hindi nagatubiling tignan siya. Hinayla ni Wang Lin ang kanyang tingin at kalmado niyang sinabi, "Sige." Hindi na nagsalita si Tashan. Lumiko siya at pumasok sa pasukan. Nagpakita ng isang ngiti ng pang-uuyam si Wang Lin at dahan-daw ang sumunod sa loob. Samantalang ang matandang lalaki ay nakakunot ang noo. Malabo niyang nakita ang mga iniisip ni Tashan. Gayunpaman, hindi siya sumunod at naupo sa lupa. May mga patong-patong na hagdan sa loob ng pasukan. Habang pababa sila sa hagdan, lalong lumakas ang malamig na aura. Matapos ang oras na katumbas ng kalahating insenso, nakarating sila sa ibaba, na si Tashan ang nangunguna.
Nang makarating sila sa ibaba, kumitid ang mga mata ni Wang Lin. Isang ibang mundo ang matatagpuan sa ibaba ng pasukan. Ang lugar na ito ay may laking humigit kumulang 1,000 talampakan ng lapad, at may 1,100 talampakang pagan sa gitna. Ang ibabaw ng pagan ay may mga hindi mabilang na marka ng tato na inukit dito. Kabanata 807. Small Transfer Array. Ang mga alon ng itim na ulap ay umiikot sa tuktok ng pagan na parang nais nilang tumakas. Ngunit may isang kakaibang kapangyarihan na pumipigil sa mga itim na ulap na umalis. May 9 na mga bungo sa paligid ng malaking pagan. Ang mga bungo na ito ay hindi mga bungo ng hayop kundi mga bungo ng tao. May napakakomplikadong tato sa pagitan ng mga kilay ng bawat bungo. Ang mga bungo ay nagbuga ng mga pagsabog ng itim na liwanag na parang bumuo ng isang formation. Tumingin si Tashan sa malaking pagan ng may komplikadong ekspresyon at bamulong, ito ang Mysterious Furnace. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap na parang isang sulo at ang kanyang banal na pandama ay umikot sa pagan. Pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, mabilis na pumasok ang kanyang banal na pandama sa pagan ng walang pag-aatubili. Ngunit sa sandaling pumasok ang kanyang banal na pandama, isang matalim na sigaw mula sa isang babae ang lumabas mula sa loob. Ang tunog na ito ay sobrang kakaiba. Hindi ito maririnig ng tainga kundi tanging ng banal na pandama lamang. Puno ito ng galit na layunin at damaloy ito ng parang bagyong umaatake. Halos i-collapse ng tunog ang banal na pandama ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay kumurap at umatras ng ilang hakbang. Medyo pumuti ang kanyang mukha ngunit kumislap ng maliwanag ang kanyang mga mata. Tinutok ni Wang Lin ang tingin sa pagan at dahan-daw ang sinabi, "Mananatili ako dito ng ilang araw. Maaari kayong mag-umpisa na." Tahimik na nagmuni-muni si Tashan at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Lin. Pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, tinanong niya, "Talaga bang isang celestial ka?" Hinayla ni Wang Lin ang kanyang tingin at tinitigan si Tashan. Nang humiling si Tashan na siya lamang ang magpatnubay, agad niyang naisip na may tanong si Tashan para sa kanya. Tahimik at kalmado si Wang Lin habang tinitingnan si Tashan. Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Tashan at bamulong, "Noong bata pa ako, madalas kong marinig mula sa mga nakatatanda na kami ay pinili ng mga celestial. Kami ay inilaan upang maglingkod sa mga celestial sa buong buhay namin. Ito ay isang karangalan para sa aming angkan. Ang karangalang ito ay ang tanging paniniwala sa aking puso habang ako'y lumalaki. Hindi lang ako, kundi halos lahat na lumaki sa angkan na ito. Ngunit habang ako'y lumalaki, unti-unti kong natuklasan na hindi ito totoo. Walang nakakita ng isang celestial maliban sa jade ng celestial sa templo. Bawat ilang panahon, ang Mysterious Furnace na binabantayan ng aming angkan ay naglalabas ng ulap. Ang mga bagay na lumalabas mula sa ulap ay nagpapaslang sa aming angkan. Nakaranas ako ng kalungkutan at galit sa pagkamatay ng bawat isa sa mga miyembro ng aming angkan. Nagsimula akong magtaka kung totoo nga bang umiiral ang mga celestial. Hanggang ngayon, ako, si Tashan, ay hindi pa rin naniniwala na may mga celestial. Kung totoo man sila, bakit kami nakalimutan ng matagal na panahon? Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Nang marinig niyang tinawag ng matandang lalaki ang kanilang angkan bilang Chosen Immortal Clan, nagkaroon siya ng hinala. Ang Chosen Immortal Clan, ang Forsaken Immortal Clan, isang desisyon upang iwan. Sabihin mo sa akin, may mga celestial ba sa mundong ito? Isa ka bang celestial? Itinaas ni Tashan ang kanyang ulo at tumingin kay Wang Lin. Mababa ang kanyang boses ngunit may lakas na mas matindi pa sa isang sigaw. Tahimik at dahan-daw ang sinabi ni Wang Lin, "Hindi ako isang celestial." Nang inig ang katawan ni Tashan at mas naging matindi ang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Maaaring may mga celestial pa, ngunit ang celestial realm ay matagal nang bumagsak. Nakatutok ang mga mata ni Wang Lin sa Mysterious Furnace. Naglabas ng isang malupit na ngiti si Tashan habang humakbang pabalik at bumubulong, "Tama nga ako. Walang mga celestial. Nagkamali ang aming angkan sa pagbabantay sa lugar na ito sa lahat ng panahot ito." Tinitigan ni Wang Lin ang Mysterious Furnace at dahan-daw ang nagtanong, "Ano ang nasa loob ng pagan na ito?" Bamulong si Tashan, "Hindi ko alam." Ayon sa mga record ng angkan, noong mga libong taon na ang nakalipas, dinala ni Celestial King Carefree ang aming angkan sa katawan ng Nether Beast upang bantayan ang Mysterious Furnace hanggang sa kanyang pagbabalik. Paano ako makakalabas dito? Hinayla ni Wang Lin ang kanyang tingin. Huminga ng malalim si Tashan at pilit na ngumiti. Walang paraan upang makalabas. Ang lugar na ito ay ganap na nakasil. Sinubukan kong maghanap ng daan palabas upang hanapin ang mga celestial, ngunit nabigo ako. May limitasyon ang langit na ito, ngunit hindi ko ito malampasan. Sa labas ng mga bitik ng wall ng laman ay isang walang katapusang kalawakan. Kumurap ang mga mata ni Wang Lin at nagtanong, "Ano ang sinabi ng Celestial Jade noong panahoy iyon?" Hindi makita, walang sinuman ang nakakita ng nasa loob.
Wala ni isa sa mga hindi mabilang na miyembro ng angkan na namatay ang nakakita ng nilalaman, unti-unting nakabawi si Tashan mula sa pagkabigla. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Pagkatapos magmuni-muni ng kaunti, humakbang siya pasulong at inilagay ang kamay sa mysterious in furnace. Muling pumasok ang kanyang banal na pandama dito. Halos agad-agad, muli lumabas ang matalim na tunog na tumagos sa banal na pandama. Sa pagkakataong ito, mas matindi ito ng ilang beses kaysa dati. Agad itong tumagos sa banal na pandama ni Wang Lin at umalingaw sa kanyang isipan. Pinagtuunan ni Wang Lin ang paggamit ng orihinal na enerhiya upang protektahan ang kanyang orihinal na kaluluwa at sinimulang labanan ang matalim na tunog. Lalong lumakas ang tunog sa kanyang isipan. Sa huli, umabot sa tuktok ng lakas ang lakas ng tunog. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay pumuti habang inilayo niya ang kanyang kamay at umatras ang katawan. Bawat hakbang na umatras siya ay nagdulot ng pagyanig ng lupa at nag-iwan ng malalim na bakas ng paa. Pagkatapos niyang umatras ng 7 hakbang, nagsimulang bumalik ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos maglabas ng isang malamig na hinga, tumakbo siya patungo sa bibig ng Pagan. Nang tingnan niya ito, nakita niyang madilim ito. Ang itim na ulap sa paligid nito ay nagbigay ng malamig na aura. Kumislap ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Ang kulog sa katawan niya ay damaloy palabas, bumuo ng isang bola ng kulog sa kanyang kamay. Ibinato niya ito sa tuktok ng Pagan. Sumabog ang bola ng kulog ng damapo ito sa bibig ng Pagan. Ngunit sa oras na iyon, nagtipon ng itim na ulap at nilamon ang bola ng kulog. Sumigaw si Wang Lin, sumabog. Isang malakas na tunog ang umalingaw nang magsabog ang bola ng kulog at itinulak ang itim na ulap. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin, parang kaya niyang tumagos sa itim na ulap at makita ang ilalim. May isang maliit na transfer array sa loob. Ang itim na ulap ay gumalaw at tinakpan ang transfer array. Pagkatapos, mabilis itong nag-condense at kumuha ng anyo ng tao. Isang babae siya, ngunit ang katawan niya ay binuo ng ulap, kaya't imposibleng makita ang hitsura niya. Ngunit pagkatapos niyang lumitaw, agad siyang sumugod palabas. May itim na ulap sa ilalim niya habang tumatakbo siya at naglabas ng isang sigaw. Sa pagkakataong ito, ang sigaw na ito ay hindi lamang para sa orihinal na kaluluwa. Maaari rin itong makapinsala sa laman. Ang sigaw na ito ay napakalakas na halos naging solidong tunog ito habang tumutok kay Wang Lin. Si Tashan ay hindi malayo, kaya't apektado rin siya. Pumuti ang kanyang mukha, kumupas ang mga mata, at kusang umatras. Wala siyang mutated Thunder Soul, kaya nasaktan ang kanyang orihinal na kaluluwa. Umatras si Wang Lin nang walang pag-aatubili ngunit apektado pa rin siya. Pumuti ang kanyang mukha at damyugo ang kanyang bibig. Hinawakan niya si Tashan at agad lumipad patungo sa exit. Ang anino ng babae mula sa loob ng Pagan ay tumuloy sa kanilang pagsunod. Mabilis siya, kaya't agad siyang nakaabot sa kanila at muling naglabas ng sigaw. Kumislap ang killing intent sa mga mata ni Wang Lin habang samuka siya ng isang bibig ng essence blood. Ang mist ng dugo ay tumalbog patungo sa anino ng babae. Sumigaw si Wang Lin, "I seal." Ang mist ng dugo ay naging maraming mga paghihigpit at agad na damaykit sa katawan niya, bumuo ng isang malaking seal. Kasabay nito, naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at tinuro niya ang walang laman na espasyo. Biglang lumitaw ang karma whip at walang awa niyang hinampas ang babae. Naglabas ng isang malupit na ungol ang anino ng babae. Umatras siya ng ilang hakbang ngunit agad siyang sumugod muli. Ang katawan niya ay nagkahiwa-hiwalay sa siyam na strands ng itim na gas na tumalsik patungo kay Wang Lin na parang mga palaso. Nagkunot ang noo ni Wang Lin habang patuloy na umatras. Sa pagkakataong ito, nakarating siya sa pintuan at itinapon si Tashan pabalik. Tinuro niya ang pagitan ng kanyang mga kilay at agad na bumukas ang ikatlong mata, pagkatapos ay pumuno ng pulang liwanag sa paligid ng pintuan. Sa ilalim ng pulang liwanag, agad na nagsimulang maglaho ang siyam na strands ng itim na gas. Pagkatapos ay mabilis itong nagsanib at ganap na iniiwasan ang pulang liwanag mula sa ikatlong mata habang mabilis na tumatakbo patungo sa exit. Nakakita na ang matandang lalaki sa exit ng itim na gas. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon niya at nang hindi inutos ni Wang Lin, nagsimula ang kanyang kamay na magbuo ng mga seal. Ang halaman sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang kumislap ng mabilis at ipinahiwatig sa pinto. Ang malaking pinto ay nagsimulang dahan-dahang magsara kasama ang malalakas na tunog. Agad na narinig ang matalim na sigaw mula sa likod ng pinto. Ang katawan ng matandang lalaki ay nanginig habang siya'y umubo ng dugo at ang buong katawan niya'y naging malungkot. Sa sandaling ang pinto ay malapit ng magsara, malapit nang lumabas ang babae. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at binangga niya ang kanyang bag, kinuha ang celestial brush. Agad siyang nag-drawing ng 6 na guhit na tumama ng parang mga sinag ng espada na hamarang sa babaeng papalabas. May malakas na tunog at tumigil ang anino ng babae. Sa oras na iyon, nagsara ang pinto at naitaboy ang kanyang sigaw. Napaka-shock ni Tashan sa nangyari.
Tinitigan niya ang pinto at ang kanyang balat ay parang natigilan. Ano iyon? Ang espiritu ng Mysterious Infernus. Pinunasan ng ninuno ng Chosen Immortal Clan ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig at ipinakita ang isang komplikadong ekspresyon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay seryoso at umupo siya. Kayo dalawa, umalis. Huwag papayagan ng sinuman na lumapit ng 1,000 talampakan mula dito. Tahimik na nagmuni-muni ang matandang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, magalang siyang tumango. Pagkatapos siya at si Tashan ay naging isang sinag ng liwanag at lumipad palayo. Tinitigan ni Wang Lin ang pinto. Nang buksan ng matandang lalaki ang pinto, malinaw niyang nakita na ginamit ng matandang lalaki ang tattoo mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang tattoo na iyon ay malinaw na ang tattoo ng buhay niya. Habang nag-iisip, hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag ng pagkakaroon. Noong siya ay nasa planeta ng Suzaku, kumuha siya ng maraming mga bungo mula sa Forsaken Immortal Clan. Nagbigay ng liwanag at ilang mga bungo ang lumitaw sa harap niya. May komplikadong tattoo sa bawat bungo. Nang tingnan ito ng mabuti, inilagay ito ni Wang Lin. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata at tumingala siya sa kalangitan. Ang kalangitan ay asul, ngunit sa pamamagitan ng tingin ni Wang Lin, bahagya niyang nakita na sa hangganan ng mga puting ulap, naroon pa rin ang pader ng laman. Kung ang lugar na ito ay talagang nakasil, paano ako napunta dito? Hindi magiliw ang lugar na ito. Kailangan kong maghanap ng paraan upang makalabas sa lalong madaling panahon. Ngunit habang delikado rito, isa rin itong pinakamahusay na lugar upang magtago. Nag-iisip si Wang Lin habang hinampos ang bag at isang bagay ang lumipad palabas. Ang bagay na ito ay may haba na 150 talampakan at lapad na 40 talampakan. Nang lumitaw ito, nagbigay ito ng nakakatakot na aura. May mga hindi mabilang na tinik sa bagay na ito na nagpapakita ng isang malupit na pakiramdam. Kung titingnan ito ng isang tao, madarama nila ang takot. Ang ikatlong God-Slaying War Chariot. Kabanata 808. 7 Tattoos. Ito ang huling God-Slaying War Chariot na mayroon si Wang Lin at ito rin ang pinakamalakas. Ang layunin ng bagay na ito ay lumikha ng isang yaman na malakas na sapat upang pumatay ng isang Diyos. May nakakatakot na presyon mula sa God-Slaying War Chariot na nasa harap niya. Ang mga tinik na tumutubo mula sa chariot ay naglalabas ng isang matandang aura. Ang mabagsik nitong itsura ay sapat na upang magdulot ng takot sa puso ng mga tao. Noong mga panahong iyon, halos magkulap si Wang Lin mula sa presyon. Hindi niya ito magamit at ginamit na lamang ang ipinasa na spell upang aisil ito. Ngunit ngayon, si Wang Lin ay kalmadong nakatayo sa tabi ng God-Slaying War Chariot. Sa loob ng mga daang taon, si Wang Lin ay lumago ng malaki. Matapos isara ang kanyang mga mata, binuksan ni Wang Lin ito pagkatapos ng isang sandali at kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nagbuo ng mga sails at ang kanyang bibig ay nagsalita ng ilang komplikadong mga salita. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang kanang palso. Isang kisap ng itim na liwanag ang nagtipon sa kanang kamay ni Wang Lin at ipinahid niya ito sa God-Slaying War Chariot. Ang itim na liwanag ay tumama sa God-Slaying War Chariot at ito ay inabsorb ng chariot. Isang mas malakas na presyon ang biglang sumabog mula sa War Chariot. Ang lahat ng mga tinik ay nagbigay ng itim na liwanag at nagsanib sila. Ang itim na liwanag na ito ay napakalakas, parang tinakpan nito ang buong mundo. Ang itim na liwanag ay nagsanib sa harap ng mga mata ni Wang Lin at bumuo ng 7 kumikislap na mga rune. Habang tinitingnan ng 7 rune sa loob ng itim na liwanag, naalala ni Wang Lin ang mga salitang iniwan ng lumikha ng God-Slaying War Chariot. Ang ikatlong God-Slaying War Chariot ay napakalakas at labas sa aking mga inaasahan. Kung ang gumagamit ng chariot na ito ay magagamit ang buong lakas nito, madali nitong mapapatay ang isang celestial god, gayunpaman, hindi ito kompleto. Kailangan pa nito ng 3 materyales. Mysterious Mystery Wing, Underworld Culture Wood, at Celestial Butterfly Soul. Nagsisisi ako na hindi ko nahanap ang mga 3 bagay na iyon. Sana'y matagpuan ito ng aking tagapagmana at maalis ang aking panghihinayang. Upang kilalanin ng ikatlong chariot ang isang may-ari, kailangan mong magsanib sa 7 rune at gawing buhay na yaman. Tanging sa ganitong paraan lang magagamit ang tunay na kapangyarihan. Kung hindi, kahit magsanib ka sa rune, hindi mo magagamit ang buong lakas nito. Tagapagmana, mangyaring pumili ng maingat at mag-isip ng mabuti. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Noong una niyang nakita ito, hindi niya ito pinansin. Mayroong isang yaman na kailangang pag-ingatan ng mabuti, at iyon ang yaman na kaugnay sa buhay ng tao. Kung ang imprint ng divine sense ay mawala mula sa isang normal na yaman, kadalasan ay magdudulot lamang ito ng pinsala, ngunit hindi ka mamamatay. Pati na rin ang mga yaman na pinapalago sa orihinal na kaluluwa ng tao ay pareho. Bagamat mabibigyan ng malubhang pinsala, kung ito'y masisira, hindi pa rin papatayin ang gumagamit. Ang mga piraso at mga espada ni Wang Lin ay lahat ganito.
Ngunit kung ito ay isang yaman na kaugnay ng buhay, kapag ito'y nasira, sa magaan na bahagi ay magdudulot ito ng malubhang pinsala at maghihiwalay ang orihinal na kaluluwa. Sa mas seryosong bahagi, mamamatay ka. Gayunpaman, kahit na ganito, maraming mga nag-uukit ng yaman na kaugnay sa buhay. Ito ay dahil kapag ang isang yaman ay naugnay sa buhay, ang lakas ng yaman ay dadami ng maraming beses at lalakas ang yaman kasabay ng paglago ng antas ng pagsasanay ng cultivator. Nakita ni Wang Lin ang mga ganitong bagay sa mga sinaunang tala. Noong sinaunang panahon, may isang cultivator na ginamit ang isang karaniwang flying sword bilang kanyang yaman na kaugnay sa buhay. Ngunit habang umuusad ang kanyang pagsasanay, ang lakas ng flying sword ay tumaas din, hanggang umabot ito sa isang hindi kayang sukatin na antas. Ang ikatlong God-slaying war chariot na ito ay hindi katulad ng mga naunang dalawa, tahimik na tinignan ni Wang Lin ang 7 rune. Hinaplos niya ang kanyang bag at lumabas ang mosquito beast. Matagal nang hindi lumabas ang beast na ito. Paglabas nito, ito ay umatungal at agad na nagdulot ng isang malakas na hangin. Pagkatapos ay lumipad-lipad ito sa paligid at mukhang excited. Sumunod ang Thunder Toad. Lumabas ang Thunder Toad mula sa bag at lumapag sa lupa. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng tamlay at hindi ito gumalaw. Matapos pakawalan ng dalawang beast, nag-isip si Wang Lin ng sandali at kinuha ang Celestial Sword. Pinatama niya ang espada at si Shu Liguo ay napalabas mula dito. Tinutok ni Shu Liguo ang mga papuri kay Wang Lin, ngunit agad siyang pinigilan ng titig ni Wang Lin. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, mag-refine ako ng isang yaman. Huwag papayagan ng sinuman na makalapit sa 1,000 talampakan. Agad na tumanggo si Shu Liguo habang pinapalo ang kanyang dibdib at nagsabi ng may matapat na mukha, Master, huwag mag-alala. Kung may lalapit maliban na lang kung tatawid sa ibabaw ng aking katawan, hindi sila makakalapit sa iyo. Ako, si Shu Liguo, ay nagsakripisyo ng aking buhay para sa katapatan, nabubuhay ako para sa katapatan. Walang makakatulad sa akin, si Shu Liguo. Nang makita si Wang Lin sa harap niya, agad na tumahimik si Shu Liguo at umatras. Ilang saglit siyang sumulyap kay Wang Lin, at nang matiyak na hindi siya pinapansin ni Wang Lin, naisip niya, mukhang hindi ko na-practice ng mabuti ang pagpapuri lately at hindi ko sinasabi ng natural. Kung hindi ito magngingit-ngit ang demonyong ito matapos ilang linya pa lang. Kailangan ko pang magsanay sa susunod. Ang skill na ito ay pinakamalakas kong sandata. Kahit makatakas ako, maaari ko pa itong magamit. Nagdesisyon si Shu Liguo at naglakbay sa paligid habang bumubulong ng mga salitang hindi maririnig ng iba. Ngunit kung malapitan siya, maririnig pa rin ng iba ang ilan sa mga sinasabi niya. Ang spell ng Master ay kamangha-mangha, parang isang tunay na celestial. Tunay na hinahangaan kita, Little Shu Zi. Wow, ang kakayahang ito ay ginagawang pionero si Master. Talaga akong humahanga. Ano ito? Ito ay ang lakas ng yaman ng Master. Master, ikaw ang pinakamatibay na cultivator na nakilala ni Little Shu Zi. Ang pagsunod sa iyo ang pinakamahusay na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Habang bumubulong si Shu Liguo, kumikislap ang kanyang mga mata at naging mas fluent siya. Habang ang mosquito beast ay lumilipad-lipad, dumaan ito kay Shu Liguo at narinig ang ilan sa mga sinasabi niya. Hindi ito gaanong nakakaintindi, ngunit hindi rin ito napigilan ng sariling magka-curious. Sinadya niyang lumipad sa tabi ni Shu Liguo upang makinig pa. Matapos pakawalan ng Mosquito Beast, Thunder Beast, at si Shu Liguo, nagtakda si Wang Lin ng ilang mga restriction. Doon lamang siya nakaramdam ng kaunting kaluwagan habang tinitingnan ng War Chariot at inilagay ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumabas ang kanyang orihinal na kaluluwa at lumipad patungo sa War Chariot. Matapos lumabas ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, naging isang sinaunang Thunder Dragon ito at lumipad patungo sa War Chariot. Paglapit, ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay umikot sa chariot. Pagkatapos ng ilang sandali, binuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang isang rune. Isang malakas na puwersa ang sumabog sa loob ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin habang ang rune ay nag-rampage sa kanyang katawan. Pagkatapos ng isang sandali, isang puwersa sa katawan ni Wang Lin ang walang awa na piniga ang rune. Gayunpaman, ang rune ay matibay. Imbes na bumagsak, ito ay sumabog ng mas malakas. Kung si Wang Lin ay nasa ascendant stage pa, hindi kakayanin ng orihinal na kaluluwa niya ang laban na ito. Magiging stalemate sila na pareho nilang pinapalakas ang kanilang sarili. Ngunit ngayon, huminga ng malalim si Wang Lin at nagkaroon ng serye ng pagsabog sa kanyang orihinal na kaluluwa. Bawat pagsabog ay nagdagdag ng isang unit ng lakas ng kidlat sa orihinal na kaluluwa. Sa isang iglap, ang kidlat sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin ay naging napakalakas at direktang nakipagbanggan sa rune na nilunok niya. Isang malakas na tunog ang narinig habang ang rune na tumututol ay bumagsak. Pagbagsak nito, isang mas malakas na kidlat ang damaloy patungo sa mga pira-piraso ng rune. Isang serye ng tunog ng kulog ang narinig sa loob ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin.
Pagkalipas ng ilang sandali, ang rune ay tuluyang naglaho at nagsanib sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Ginugol ni Wang Lin ang mas mababa sa oras na kinakailangan para sa kalahating insenso upang lunukan at i-absorb ang unang rune. Kalmado ang kanyang mga mata nang magpatuloy siya patungo sa ikalawang rune at nilunok ito. Mas malakas ang rune na ito kaysa sa unang isa, ngunit sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, ito ay buong buo pa rin niyang in-refine. Gayunpaman, ang oras na ginugol ay isang insenso. Hindi siya tumigil. Kumislap ang kanyang mga mata at nilunok ang ikatlo at ikaapat na rune ng sabay upang ma-refine. Pagkatapos ng isang oras, ang mahiwagang lakas ng ikatlo at ikaapat na rune ay nasa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Pagkatapos, ang ikalimang rune ay nilunok ng sinaunang Thunder Dragon na kaluluwa ni Wang Lin. Nang lunukan ito, agad na naglabas ito ng isang malupit na puwersa na kumalat sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at ang katawan niya ay umikot. Puno ng kidlat ang orihinal na kaluluwa niya habang patuloy siyang bumubuo ng kidlat na damaloy patungo sa rune. Ang mga kidlat ay bumagsak sa rune sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Sa pagkakataong ito, tumagal ng 2 oras bago tuluyang magsanib ang mahiwagang puwersa ng rune sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Medyo hamina ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, kaya't bumalik siya sa kanyang katawan at nagsimulang mag-recover. Pumasa ang oras. Sa isang iglap, 5 araw ang lumipas. Hindi gumalaw ang katawan ni Wang Lin at dahan-dahan nang nag-recover ang kanyang orihinal na kaluluwa. Sa loob ng 5 araw, dumaan si Ta Shan at ang ninuno ng Chosen Immortal Clan ng 2 beses kasama ang isang malaking pangkat ng mga miyembro ng clan. Ang mga hiyaw mula sa Mosquito Beast, ang kulog mula sa Thunder Toad, at ang mukha ni Shu Liguo na parang demonyo ay nagbigay takot kaya hindi nila tinangkang lumapit sa loob ng 1,000 talampakan, at sa halip ay naglibot na lang sila sa labas. Tiningnan ni Shu Liguo ang Chosen Immortal Clan at nilasahan ang kanyang mga labi. Ito'y nagbalik sa kanya ng mga masasayang alaala mula noong nasa planeta Qingling sila. Dahil sa tukso ng lahat ng ito, hindi na niya kayang tiisin at sinubukan niyang akitin ang ilang tao mula sa gilid papasok. Ngunit, wala ni isa man mula sa Chosen Immortal Clan ang nagbigay pansin sa kanya. Lahat sila ay nagulat nang makita nila ang God-slaying war chariot at nagsimula silang mag-usap-usap. Ngunit, kahit ang kanilang pinuno, na siyang pinakalaman na tao dito, ay hindi alam kung ano ito. Gayunpaman, ang presyon mula sa God-slaying war chariot ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga isipan. Sa araw na ito, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at itinuro ang kanyang kanang kamay sa gitna ng kanyang mga kilay. Ang kanyang origin soul ay muling lumabas patungo sa God-slaying war chariot. Nang makarating siya sa loob ng 100 talampakan mula dito, may narinig na sigaw mula sa labas ng 1,000 talampakan. Kabanata 809. This lowly one's inferior clan. Ang pinagmulan ng kaluluwa ng isang sinaunang dragon ay kahanga-hanga sa mata ng mga tao. Nang tumingin ang ninuno sa pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang komplikadong titig. Nagsimangot siya at naglakad patungo sa unahan at pinaghawakan ang kanyang mga kamay. Mataas na celestial, ang abang nilalang na ito ay nais magtanong. Hindi tumingin si Wang Lin sa matandang lalaki. Pumunta siya sa tabi ng war chariot. Matapos titigan ng ika-6 na rune ng ilang sandali, agad itong tinunton ni Wang Lin ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, tinuntun din niya ang ika-7 rune. Ang eksenang ito ay nagdulot ng paninigas ng mga mata ng lahat at nagmasid sila ng mabuti. Sa sandaling ito, umiikot ang mga mata ni Shu Liguo. Agad siyang lumipad sa hangin, itinuturo ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan at sumigaw, ang aking guro ay nag-uukit ng isang yaman. Maliban kung tatawid kayo sa aking bangkay, hindi ninyo kayang maglakad kahit kalahating hakbang papasok dito. Ang mga salitang ito ay puno ng lakas, lalo na't ipinakita ni Shu Liguo ang kanyang ekspresyon na mas pipiliin pang mamatay kaysa hayaang manggulo ang sinuman sa kanyang guro. Nagbigay siya ng isang malakas na aura na kumalat na parang isang bagyo. Nag-atras ang ninuno ng ilang hakbang at magalang na nagsabi, hindi kami papasok sa loob ng 1,000 talampakan. Mayroon lang kaming ilang mga tanong. Bago pa makumplito ng matandang lalaki ang pagsasalita, sumigaw si Shu Liguo, tumahimik kayo. Maliban kung tatawid kayo sa aking katawan, hindi ninyo kayang guluhin kahit kaunti ang aking guro. Ang buong buhay ko ay ibinigay sa akin ng guro. Siya ang nagligtas sa akin mula sa kalaliman. Siya ang nagturo sa akin ng mga spells at nagbigay daan para ako'y magmana. Siya ang nagbigay sa akin ng aking kasalukuyang lakas. Kung nais ninyong guluhin ang aking guro, hindi ko, si Shu Liguo, papayagang mangyari iyan. Ang mga salita ni Shu Liguo ay puno ng sigasig at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng ekspresyon na nagsasabing handa siyang tumayo laban sa sinuman, gaano man kalakas, kung ito ay magdudulot ng panganib sa kanyang guro. Handang mamatay ng hindi kumukurap. Isa siyang bayani. Ang katawan ng ninuno ay nanginginig, ang mga salitang iyon ay may ibang kahulugan nang pumasok sa kanyang pandinig.
Sa totoo lang, ang buong angkan nila ay mga alipin ng mga celestial. Ang taong ito ay may malasakit at tapat sa kanyang guro, at kami sa aming angkan ay nauunawaan ito. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Shu Liguo ng may galang at iniisip, hindi ko inasahan na ang espiritu ay magiging tapat. Ang mataas na celestial ay maswerte na may isang tapat na katulad nito. Si Tashan ay nakatayo sa tabi ng matandang lalaki habang nakatingin kay Shu Liguo. Naramdaman niyang magulo ang kanyang nararamdaman tungkol dito. Hindi naman hindi tapat ang aming angkan, ngunit ang mga taong tinitingala namin ay pinabayaan kami, hindi tulad nitong espiritu na may isang taong karapat-dapat paglingkuran. Ang palabas ni Shu Liguo ay naging buhay na buhay, ngunit hindi ito pinansin ni Wang Lin. Ang kulog ay pumuno sa pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin at tinamaan ang huling dalawang rune. Nasa huling yugto na sila ng pag-uukit. Habang ang tunog ng kulog ay umuugong sa loob ng kanyang pinagmulan ng kaluluwa, ang isa sa mga rune ay nagsimulang magwasak. Hindi ito nangyari agad ngunit isang tuloy-tuloy na proseso. Sa prosesong ito, ang God-slaying war chariot sa ilalim ng pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin ay kumikislap ng isang itim na liwanag na unti-unting lumalakas. Sa huli, para bangkayan nitong lamunin ang liwanag. Sa ilalim ng kumikislap ng itim na liwanag, nang tiningnan ng mga tao si Wang Lin, ang kanilang mga isipan ay nanginginig. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Hindi sila makapagsimula ng tahimik. Si Shu Liguo ay patuloy na kumikilos na may matinding prinsipyo. Habang hindi tinitingnan ng iba, lihim siyang sumulyap kay Wang Lin at naisip, anong kamangha-mangha dito? Kaya gawin ni Grandpa Shu yan. Kailangan lang lunukan ng mga rune. Kaya ko pang ang lunukan ng mga tao. Puno ng pagdududa si Shu Liguo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita lamang ng respeto. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa ibabaw, mukhang siya ay isang tapat na lingkod na naging sabik dahil sa spell ng kanyang guro. Nang makita ni Tashan ang ekspresyon ni Shu Liguo, nagbuntong hininga siya at ang kanyang puso ay nagulo palalo. Habang ang ninuno, lihim na tumanggo at naramdaman na ang katapatan ni Shu Liguo ay karapat-dapat paggalang. Sa katotohanan, ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay matagal nang naninirahan dito ng walang kontak mula sa sinuman mula sa labas. Bagamat hindi sila bobo, hindi nila kayang tapatan si Shu Liguo. Si Shu Liguo ay magaling sa pagpapanggap at mabilis magbago. Ang kanyang halos 1,000 taon ng karanasan ay pinatibay ang kanyang kakayahan. Kung ang isang tao ay madaling makakita sa kanya, hindi siya magiging Shu Liguo. Dahan-dahan ang oras na lumipas. Pagkalipas ng ilang oras, ang pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin ay biglang gumalaw at ang tunog ng kulog sa loob ng pinagmulan ng kaluluwa ay biglang lumakas. Nang ang rumble ay umabot sa sukdulan, bigla itong huminto. Ang mga mata ng pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag at ang huling dalawang rune ay nasipsip. Ngayon, may isang mahalagang desisyon na nakatambad sa kanya. Narito ba ako upang gawing buhay na kalakip na yaman? Habang tahimik na pinagmumuni ni Wang Lin ang sandali, ang 7 rune ay nagsanib upang maging isang natatanging rune malapit sa kanyang dibdib. Sa sandaling lumitaw ang rune, ang itim na liwanag na nagtipon mula sa War Chariot ay naipon at ipinasok sa dibdib ni Wang Lin. God-slaying War Chariot, Release Seal. Ang mensahe ng banal na pandama ay kumalat na parang kulog at lahat ng itim na liwanag ay tila pumasok sa katawan ni Wang Lin. Pagkatapos, ang walang katapusang mga tinik ay kumikislap at isang ilusyonaryong anino ang mabilis na nabuo. Ito ay isang soul beast na halos 1,000 talampakan ng taas. Nang lumitaw ito, naglabas ito ng isang sigaw at ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay naglaho sa takot. Ang mga halaman sa pagitan ng kanilang mga noo ay kumikislap ng mabilis at sila ay hindi makapagpigil kundi umatras. Tanging ang mga may malalakas na cultivation lamang ang nakatagal sandali bago sila rin napilitang umatras. Ang buhok ng lamok ay tumindig at nagbigay ng mga sigaw. Gayun din, ang tiyan ng Thunder Toad ay pumutok habang inihahanda ang pinakamakapangyarihang spell nito. Si Shu Liguo lamang ang patuloy na nagsusumigaw, maliban kung tatawid kayo sa aking bangkay. Ngunit bago siya makapagsalita, niuinggan siya ng malaking halimaw at tinitigan siya. Si Shu Liguo ay natakot na sumulong, kaya tinigilan na niya ang natitirang bahagi ng kanyang pangungusap. Ang iyong Grandpa Shu ay may mana mula sa sinaunang espiritu ng espada. Kapag natapos kong kunin ito, tignan natin kung sino ang matatakot. Bagamat patagilid si Shu Liguo, agad siyang umatras. Mabilis siya, kaya't agad siyang napalayo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang tinitingnan ng halimaw sa kanyang harapan. Ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa ay bumalik sa katawan at ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin. Habang ang soul beast ay umuungol, iniiwasan nito ang titig at tumingin kay Wang Lin bago tumakbo. Masyado itong mabilis. Sa isang iglap, ito ay naabot na ni Wang Lin at tinangka nitong lamunin si Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado at hindi siya umatras.
Sa halip, nang malapit na ang halimaw, siya'y tahimik na nagsabi, sumabog. May isang pagsabog at ang Soul Beast ay bumagsak sa mga pira-piraso na bamalat sa paligid, ngunit agad itong nabuo muli. Ang mga mata nito ay puno ng galit at nagbigay ng isang sigaw bago tumakbo papunta kay Wang Lin. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado at muling nagsabi, sumabog. Sa pagkakataong ito, sa sandaling tumakbo ang Soul Beast at umuungal, ang katawan nito ay bumagsak. Kapag nagsanib ang 7 rune, kung ito ay gawing buhay na kalakip na yaman, tiyak na makokontrol mo ito. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, ang 7 rune ay maaaring gamitin upang ibagsak ang Soul Beast 7 beses. Bibigyan ka nito ng 7 pagkakataon upang pakiusapan ang Soul Beast. Kung hindi pa ito magpapasakop pagkatapos ng 7 pagkakataon, kailangan mong gawing buhay na kalakip na yaman, o hindi mo magagamit ang yaman na ito. Ang mga salitang ito mula sa Celestial Jade ay pumasok sa isipan ni Wang Lin. Matapos 2 beses na bumagsak ang Soul Beast, naging mas matindi ang galit sa mga mata nito. Naglabas ito ng malakas na ungol at muling nagbago ang katawan nito at sumugod ulit. Sa pagkakataong ito, ang katawan nito ay nahati-hati at umatake kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin. Isa siyang taong brutal at desidido. Matapos ang 1,000 taon ng pagsasanay, nakabuo siya ng sarili niyang mga pamamaraan. Malinaw na hindi pa sumusuko ang Soul Beast dahil hindi pa siya nakakasakit ng sapat. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at tahimik niyang sinabi, bumagsak. 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 Pagkasabi ng 3 salitang ito, agad na bumagsak ang Soul Beast na papalapit at itinulak pabalik. Pagkatapos, agad na nangyari ang pangalawang pagbagsak. Isang malupit na ungol ang nanggaling mula sa loob ng pagbagsak, at sa sandaling iyon, muling bumagsak. Ang 3 sunod-sunod na pagbagsak ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na sakit sa Soul Beast. Kung hindi sunod-sunod ang pagbagsak, tiyak ay makakayanan pa ito, pero ang 3 sunod-sunod na pagbagsak ay nagdulot ng takot sa puso nito. Sa sandaling lumitaw ang takot, nagsimulang magbago ang katawan nito at nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at tahimik niyang sinabi, bumagsak. Bumangon ang tunog ng pagsabog, at ang Soul Beast na kakabago lang ay muling bumagsak. Ang takot na kanina lang ay lumitaw ay mabilis na dumami. Sa huli, halos tinakpin nito ang buong katawan ng Soul Beast. Muling nagbago ang katawan nito at ang mga mata nito ay nagpakita ng paggalang. Hindi na ito ng ahas maglaban at yumuko ito bilang tanda ng pagsuko. Nagningning ang katawan ni Wang Lin at lumipad siya sa hangin. Saglit na sandali, narating niya ang tuktok ng ulo ng Soul Beast. Kinagat niya ang kanyang daliri at pinindot ang espesyal na tatak na ginagamit upang paganahin ang War Chariot sa ulo ng Soul Beast. Ang katawan ng Soul Beast ay kumaibot at nagsimulang mag-shrink. Tumalon si Wang Lin at pinanood ang Soul Beast habang mabilis itong lumiit. Saglit na sandali, naging isang ulap na kasing laki lang ng kamao at mabilis na naging solid na parang kakon. Nagkaroon ng tunog ng pag-crack at mga bitik na lumitaw sa kakon hanggang sa tuluyang bumagsak. Isang 5 kulay na paru-paro ang dahan-daang nag-inat ng mga pakpak at nagbigay ng 5 kulay na alikabok habang lumilipad palabas mula sa kakon. Napakaganda ng paru-paro at pinakunot ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, kumisab ang transfer array sa ilalim ng Mysterious Yin Furnace at isang tao ang lumabas. Ang katawan ng taong ito ay kumislap bago nagtakbuhan patungo sa gate. Dumating siya malapit sa gate at tumakbo palabas. Isang lalaking nakasuot ng asul na robe at may malamig na mga mata. Ano ang ginagawa ng isang mababang alipin sa realm na ito? Kabanata 810. Mga pakpak ng paru-paro, bahagi 1. Ang lalaking naka-asul na kasuotan ay nasa kalagitnaan ng edad. Ang kanyang mga mata ay malamig ngunit may kasamang demonyong kislap. Ang kanyang mga labi ay manipis at naglalabas ng matinding aura. Ang kanyang mga kalat-kalat na buhok ay nagbigay sa kanya ng hitsurang parang demonyo sa gitna ng mga Diyos. Lumabas siya mula sa pintuan ng altar at lumipad papunta sa hangin. Ang kanyang itsura ay hindi pa solidified. Kung titingnan siya, makikita pa rin ang altar sa likod niya. Si Wang Lin ay lumulutang sa hangin, at sa likod niya ay ang paru-parong lumitaw matapos ma-activate ang Godslayer War Chariot. Dahan-daang pinapaikot-ikot ng paru-paro ang mga pakpak nito upang manatiling nakalutang. Ang mga mata ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay puno ng pag-iingat habang tinititigan nila ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad at umatras. Ang mga mata ni Tashan ay malamig habang siya ay humakbang pasulong at sumigaw, sino ito? Inilipat ng lalaking naka-asul na kasuotan ang kanyang tingin mula kay Tashan at nilakbay ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay tumigil kay Wang Lin at naging seryoso. Hindi ka taga rito. Saan ka nagmula? Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig. Agad niyang nalamang ang kultibasyon ng lalaking ito, at kitang-kita niyang siya ay nasa rurok ng corporeal yang stage, medyo mas mataas kaysa sa kanya.
Sa oras na iyon, si Tashan ay nagkunwari at nagtakda ng tama sa kanyang kanang kamao. Ang mga tato ng katawan nito ay kumikislap at nag-concentrate sa kanyang kanang kamao habang siya ay sumuntok patungo sa lalaking nakaasol na kasuotan. Sumigaw si Tashan, "Sino ito?" Luhod. Ang mga mata ng lalaking nakaasol ay nagpakita ng contempt. Para siyang tumitingin sa isang langgam nang tumingin siya kay Tashan. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro gamit ang isang daliri. Isang alon ang lumitaw mula sa daliri bilang sentro at nagsimulang kumalat. Pagdapo ni Tashan, agad siyang napakaputla. Malinaw niyang naramdaman ang isang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan na pumipigil sa kanya na makalapit at makapag-atake. Ang kapangyarihang ito ay napakalakas, parang isang likas na instinto na malalim na nakaukit sa kanyang katawan. Nang siya ay nasa 200 talampakan mula sa kalagitnaan ng edad na lalaki, hindi na siya makagalaw pa. Nagpakita sa kanyang mukha ang sakit habang ang buong katawan niya ay nanginginig at malalaking patak ng pawis ang tumulo. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihang pumipigil sa kanya ay nagmumula sa kanyang mga tato. Ang kapangyarihan mula sa mga tato na ito ay nagdudulot na hindi siya makalaban. Parang nakatagpo siya ng kanyang natural na kaaway. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi pa rin siya magtatangkang umatake sa kalagitnaan ng edad na lalaki. Mayroon siyang matinding pakiramdam habang nanginginig ang kanyang isipan. Para bang ang kalaban ay may isang kaisipan lamang upang tuluyang pabagsakin siya. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong pakiramdam sa buong buhay niya. Ngunit sa sandaling pumasok ito, para bang laging nandyan ito. Isang bagay na nakaukit sa buhay ng lahat ng miyembro ng Chosen Immortal Clan. Hindi niya kayang lumaban. Ang katawan ni Tashan ay nanginginig. Nang tumutok ang mata ng kalagitnaan ng edad na lalaki sa kanya, naramdaman niyang may impulse na lumuhad at sambahin ang kalagitnaan ng edad na lalaki. Ngunit dahil sa kanyang dignidad, pinigilan ni Tashan ang sarili gamit ang kanyang mga ngipin at pinigilan ang nararamdaman mula sa kanyang kaluluwa at mga tato sa katawan. Isang ugong ng pakikibaka na halos parang isang paghiyaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan, at ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Ang lumalabas mula sa kanyang katawan ay hindi na pawis, kundi dugo. Habang patuloy na lumalaban, itinaas ni Tashan ang kanyang mga paa at kumuha ng isa pang hakbang. Ang kanyang katawan ay muling nanginginig parang siya ay humaharap sa buong mundo. Ang hakbang na ito ay tumaas lamang, at bago ito matamaan sa lupa, nagdilim ang paningin ni Tashan at siya ay umubo ng malalaking talsak ng dugo. Hindi na kaya ng katawan niya ang puwersa. Para bang may isang malaking, hindi nakikitang kamay na pinipiga siya at pinapaluha siya. Dalawang stream ng dugo ang damaloy mula sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan at pagtanggi, ngunit hindi na kayang tumayo ang kanyang katawan. Luhod na siya. Tinutukso siya ng kalagitnaan ng edad na lalaki, ang inyong mababang lahi ay nagtatangkang lumaban sa slave imprint. Kung hindi ko kayo pinigilan, matagal na kayong namatay ng isang kaisipan mula sa isang celestial. Ngayon, umalis. Parang tinamaan ng hindi nakikitang kamao ang katawan ni Tashan. Narinig ang mga pagsabog mula sa kanyang katawan habang siya ay itinapon. Bumangga siya sa lupa na mahigit sa 1,000 talampakan ng layo. Sinubukang bumangon ni Tashan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtanggi at puot habang siya ay sumigaw, "Sino ka?" Sa sandaling iyon, hindi lang si Tashan, kundi lahat ng mga miyembro ng Chosen Celestial Clan ay napahinga ng malamig habang tinitingnan nila ang kalagitnaan ng edad na lalaki. Ang nangyari ay napakabigla at hindi nila ito matanggap. Ang mukha ng kanilang ninuno ay mapatla habang tinitingnan ang kalagitnaan ng edad na lalaki. Para siyang naalala ng isang bagay at nagsimulang manginig ang katawan. Ang mga mata ng lalaking nakaasol ay malamig na may bakas ng pagyabang habang kalmado niyang sinabi, "Celestial, bakit hindi ka pa lumuhod?" Ang ninuno ng Chosen Immortal Clan ay nagpakita ng isang pilosopiyang ngiti, at sa sandaling iyon, hindi na siya nagdalawang isip sa mga salita ng kalagitnaan ng edad na lalaki. Naalala niya kung paanong ang mga ninuno ay inilarawan ng kanilang kasiyahan at paggalang kapag nakatagpo ng Celestial sa mga talaan. Wala nang pangangailangan na hulaan ang pagkakakilanlan ng taong ito. Pagkakita mo pa lang sa kanila, malalaman mo na. Ang mga salita ay iniwan ng mga ninuno ng Chosen Immortal Clan. Hindi pa rin naunawaan ng matandang tao. Inisip niyang ang kasiyahan at respeto ay kaakibat ng loyalty. Ngunit nang makita niya ang Celestial, bigla niyang naunawaan. Hindi ko kayang pigilan ang aking kasiyahan. Hindi ko kayang pigilan ang respeto. Nagbigay ng malungkot na ngiti ang matanda at lumuhad sa lupa habang umunting nagsabi, ang hamak na ito ay bumabati sa Upper Celestial. Hindi siya ang nag-iisa na lumuhad. Ang mga puso ng iba pang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay nanginginig habang ang kalagitnaan ng edad na lalaki ay tumitig sa kanila. May isang puwersa sa loob ng kanilang mga katawan na nagdudulot sa kanila na magpasakop. Kahit na sila ay mamatay, kahit na ang kanilang mga kaluluwa ay magkabiyak, kailangan pa rin nilang magpasakop. Isa-isa, ang mga miyembro ng Chosen Immortal Clan ay lumuhod at itinagilid ang kanilang mga ulo.
Sandali pagkatapos, 2 tao na lang ang hindi lumuhod, si Wang Lin at Ta Shan. Hindi lumuhod si Ta Shan dahil lumuhod na siya kanina. Ngayon, kahit gaano karaming dugo ang damaloy mula sa kanyang katawan o gaano man siya pinipilit ng hindi nakikitang puwersa, patuloy siyang nagsusumikap na pigilan ang sarili na lumuhod. Naririnig ang mga pagsabog mula sa loob ni Ta Shan at ang dugo ay nagsusabog sa lahat ng direksyon. Na-injured na siya sa kanyang laban kay Wang Lin, kaya hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang higit pa. Ang kanyang mga mata ay malabo, ngunit ipinapakita pa rin nila ang isang hindi magpapatinag na tingin. Nagmumukhang nag-aalala si Wang Lin nang makita ang nangyayari. Nakakuha siya ng maraming impormasyon mula rito. Kung ito man ay ang Chosen Immortal Clan o ang Forsaken Immortal Clan, malinaw na parehong mga alipin sila ng mga Celestial. Ang Slave Imprint ay ginagawang alipin ng lahat ng susunod na henerasyon para sa mga Celestial. Ang Slave Imprint na ito ay ipinasok sa mana ng isang clan, katulad ng pamilya ni Li Yuan. Kung hindi dahil sa insidente kay Li Yuan, hindi sana nakita ni Wang Lin ang kabuoang larawan. Sa sandaling ito, malinaw niyang naintindihan ang lahat. Ang Slave Imprint ay ipinaghalo sa mga tato ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Ang Slave Imprint na ito ay labis na mapang-api at mas malakas pa kaysa sa ginamit sa pamilya ni Li Yuan. Sa katunayan, ang ginamit sa pamilya ni Li Yuan ay nagpuwersa sa kanilang pamilya na magsilbi lamang sa isang Celestial. Ngunit, ang Slave Imprint na ito ay kakaiba. Malaki ang posibilidad na pinapaluhan nito sila sa lahat ng mga Celestial. Hindi na ito manipulation, kundi ganap na pagkaalipin. Ginagawa nitong ang buong clan ay pag-aari ng mga Celestial. Dagdag pa, dahil may mga miyembro ng Chosen Immortal Clan sa planetang Suzaku, malinaw na marami pang mga miyembro ng clan na ito. Naging seryoso ang mga mata ni Wang Lin habang isang matapang na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Malaki ang posibilidad na matagal na panahon na ang nakalipas, bago bumagsak ang Celestial Realm, may isang clan. Ang clan na ito ay napakalakas, kaya't kayang labanan ang Celestial Realm. Ngunit sa huli, natalo sila ng mga Celestial. Malaki ang posibilidad na nagsama-sama ang lahat ng 4 na Celestial Realms upang mag-cast ng isang napakalakas na spell na ginawang alipin ng lahat ng mga susunod na henerasyon ng clan na ito para sa mga Celestial. Napabuntong hininga si Wang Lin habang tinitingnan ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan na nanginginig at lumuluhod sa lupa. Tumigil ang mga mata ng lalaking nakaasul kay Ta Shan. Nagkunot siya ng noo at itinaas ang kanyang kanang kamay at itinuro si Ta Shan. Isang malakas na tunog ang nagmula sa loob ni Ta Shan at pagkatapos ay isang malaking dami ng dugo ang umagos mula sa kanyang mga butas at siya ay natakpan ng dugo. Luhod at magbigay galang. Malamig ang tinig ng lalaking nakaasul. Malungkot ang mga mata ni Ta Shan, ngunit ang mga mata niya ay naglalaman ng isang hindi matitinag na tingin. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Slave Imprint ay hindi niya kayang pigilan. Para bang ang mga bundok ay bumagsak sa kanya, na nagdudulot ng pagkabasag ng kanyang mga tuhod at siya ay lumuhad sa lupa. Sa sandaling ito, ang paligid ay naging tahimik. Lumipad si Shuligo palayo nang makita niyang may mali. Nag-iisip siya kung siya ba ay tatanggi o magpapasakop kung matalo ang kalaban. Ang Mosquito Beast ay umiikot sa hangin na nakatutok ang mga mata sa kalagitnaan ng edad na lalaki. Ang Thunder Toad ay tinitingnan ito mula sa malayo na may malamig na tingin at ang kanyang tiyan ay namamaga. Ang lalaking nakaasol ay nakatingin kay Wang Lin, ngunit hindi siya gumawa ng anuman. Natural niyang nakita ang cultivation ni Wang Lin, at ang paru-parong nasa tabi ni Wang Lin ay nagbigay sa kanya ng isang matinding pakiramdam ng panganib. Ang taong ito ay hindi mula sa mababang clan na ito. Paano siya nakapasok? Sa hitsura ng kanyang aura, hindi siya isang Celestial. Sino siya? Nagningning ang mga mata ng lalaking nakaasol at hindi niya pinukaw si Wang Lin. Sa halip, pinindot niya ang kanyang kaliwang kamay sa altar sa ilalim niya at binuksan ang pinto ng altar. Sa sandaling binuksan ng pinto, mga hibla ng itim na usok ang lumabas at naging mga nakakatakot na fog beasts. Ang babae mula sa loob ng pagan ay lumabas din, ngunit hindi siya lumabas ng pinto. Nakatitig lang siya kay Wang Lin ng malamig. Sa sandaling lumabas ang fog beast, nagbago ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Chosen Immortal Clan. Gayunpaman, ang puwersa mula sa Slave Imprint ay nagpigil sa kanila na makabangon. Halos isang likas na instinto na hindi nila kayang labanan. Ang mga fog beasts ay naganyo at mabilis na binuksan ang kanilang mga mata. Ang kanilang malamig na mga tingin ay kumikislap ng maliwanag habang itinuro ng lalaking nakaasol ang lupa. Mabilis na nagmamadali ang mga fog beasts patungo sa lupa. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkitid ng mga mata ni Wang Lin.